Ano yan? Sandali, ang katawan nito, ang linya, Diyos ko naman, ang mukha, ikaw ba yan? Yanzu? Teka, anong iniisip ko? Sagipin muna natin siya. Gising na Diyos ko, unang halik ko. Sino ka? Nay, buhay na buhay, ang gwapo naman. Huwag kang mag-alala, dahil nailigtas kita pananagutan ko ito hanggang dulo. Mag-aalaga ako sa'yo kahit magkatay ng baboy. Magkatay ng baboy? Ano tingin niya sa akin? Ang galing ng kakayahan ni Kian Kian. Mas malinis pa magtanggal ng buto kaysa sa iba. Ha 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 ha. Ang kalamnan at buto ng baboy, kahit nakapikit, mahahawakan ko. Ako si Shen Qian Isa, akong graduate student sa medisina. Isang araw, napunta ako sa nakaraan bilang isang magkakatay. Akala ko hindi tugma, pero swak pala. Mahirap ang buhay ni Kian Kian. Maaga namatay ang mga magulang. Siya na lang mag-isa ang nagpalaki sa kapatid. Ang galing ng pagkakatay. Tama ka diyan. Ang bata ni Yuan ay responsable. Ato anyos pa lang, para ng matanda. Si Shen Yuan, ang aking kapatid. Siya lang ang pamilya ko, sa buhay na ito. Kailangan kong bigyan siya ng magandang buhay. Oras na para magsara. Ang huling piraso, mura na lang. Ang lalaking ito ay may lamig sa katawan. Kung hindi maaayos ang mga ugat, malapit nang manghina ang bato niya. Ang ganda talaga ng pangangatawan ng lalaki. Ate, huwag mo siyang sagipin. Sa nakaraang buhay, ang lalaking ito ang pumatay kay ate at pinatay din ako. Narinig ko ang iniisip ng kapatid ko. Ang lalaking ito ay si Lu Huai, ang Marquess ng Dinyuan. Para bayaran ang utang na loob, dinala niya ang kanyang ate sa kabisera para maging pangalawang asawa. Sa nakaraang buhay, naniwala siya sa mga chismis. Pinabayaan niya ang masamang babae na minasakir ang ate niya hanggang mamatay. Pinalayas ako mula sa mansyon. Hanggang sa kamatayan, hindi ko na nakita ang ate ko. Ang mga sinabi niya ay mga alaala niya noong nakaraang buhay. Ang aking kapatid ay muling isinilang. Diyos ko, ito ba ay pagkakataon para sa akin? O ito ba ay bitag para sa akin? Hindi lang naman ito pag-arte, di ba? Ako ay isang dalubhasa sa larangang ito. Binata, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? May asawa ka na ba? Wala na, hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nailigtas kita. Tama ba? Uwa. May patakaran kami dito. Kapag may nagligtas ng buhay mo, dapat mong pakasalan siya. Ano ang sinabi mo? Ako si Shen Qian, ang hindi kilalang magandang magkakatay ng baboy sa Anping Village. Ngayon opisyal kitang ipinaalam. Maging asawa ko natitira sa amin. Ate, bakit hindi sumunod sa nakaraang buhay na balak? Ikaw ang Marquis ng Dingyuan, diba? Ang kayamanan ng kabisera. Shen Qian, gusto ko yan at makukuha ko. Isang marangal na Dingyuan Ho, nagtatago sa mga tao upang imbestigahan ang katiwalian. Tsk! Ang galing mo umarte, parang best actor. Hoy, Qian, alaga. Saan mo nakuha ang gwapong lalaki na yan? Ang itsura niya. Wala kang mahahanap na katulad niya sa 10 nayon. Hindi mo naman siya pwedeng hayaang mamatay, diba? Oo. Kung magliligtas ka, dapat hanggang sa huli. Sa tingin ko, di pa kasalan mo na siya. Anong sino ang magpapakasal kanino? Ako? Ginoo, napakalaki ng utang na loob na ito. Higit pa sa langit, kung hindi mo siya pakakasalan. Ang tanging paraan ay i-report sa gobyerno at ikulong siya bilang isang palaboy. Mahirap ang buhay doon. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Walang mga magulang edi sa Diyos ng kusina. Talagang kalokohan ito. Paghaharap na pagyuko ng mag-asawa. Shen Yuan. Kalmado lang, magkatabi lang sa kama. Pareho naman tayong matatanda. Hindi naman, ang liit ng kama na ito. Paano tayo matutulog? Ikaw sa loob, ako sa labas. Huwag tayong mangialam sa isa't isa. Mag-ingat ka, baka mahulog ka. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi, akin pala. To, Ate, takot ako sa dilim. Yuan, Matutulog ako kasama si ate. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan na hawakan ka niya kahit isang daliri. Ang strategist ni Lu Huai na si Liu Qingping, darating siya bukas. Kung mangahas siyang saktan si ate, may problema siya sa akin. Yuan, huwag kang magulo.
Sandali, strategist. Talagang ang gusto ako patayin ng taong ito upang itago ang kahihiyan. Kaya bago dumating ang mga tao niya, gawin muna nating totoo ang pagkakasama sa bahay na ito. Magagamit ba talaga ito para ipagpalit ng pera? Ang gawa ng nanay ko na 9-turn large intestine. Ang sarap. Huwag puro pagkain ang isipin. Tandaan mo, may darating na nakasakay sa kabayo. Takutan natin siya. Oo. Tara. Maging alerto. Hehehe. Itong daan ay akin. Itong puno ay akin. Kung gusto mong dumaan. Tigil! Nanakawan sa liwanag ng araw. Wala bang batas? Si Shen Qian, ang magandang babae sa Anping Village. Takbo. Hehe. Salamat sa pagligtas, Binibini. Pwede bang malaman ang iyong pangalan? Naniniwala talaga ito. Panoorin niyo ako mag-artista. Shen Qianqian. Ginoo, ano ang gagawin mo sa aming liblib na lugar? Ako si Liu Qingping. Naghahanap ako ng kaibigan na ang apelyido ay Lu. Katuwa, ang aking bagong asawang lalaki ay Lu din ang apelyido. Baka makatulong. Ginoo, pwede bang itanong? Ang iyong asawa ay... Si Lu Huai. Kilala mo ba siya? Ginoong Liu, kilala mo ang aking asawa? Qingping, ito ang aking tagapagligtas. At ito ang aking asawa. Asawa, hindi kaya ikaw ay yung klase ng tao sa nobela? Isang mahalagang tao na nag-iinkognito? Ako si Ding Yuanho, Lu Huai. Ikaw ay isang marquis? Hindi ko alam na ikaw ay... Marquis. Sa kabisera. Ihanda ang karwahe pabalik sa kabisera. Asawa, mag-impake ka. Ay, Shen Qianqian, lahat ito ay pakana ng mga lalaking walang kwenta. Huwag kang maniwala. Dumating na siya, ang babaeng nanakit sa ate ko sa nakaraang buhay. Ang pinsan ni Lu Huai, Chen Wanqing. Kuya Huai, bumalik ka na sa wakas. Araw-araw akong nag-aalala. Sino ito? Ako ang kanyang legal na asawa. Shen Qianqian. At ikaw naman, kapatid? Mrs. pala. Si Kuya Huai ay nasa problema sa labas. Salamat sa pag-aalaga mo, Mrs. Labis akong nagpapasalamat. Kuya Huai, inaalala ka ni Wanqing nitong mga nakaraang araw. Wala siyang ganang kumain. Nagkunwari siyang himatay dati. Ginamit niya ang trick na iyan. Pinapayagan niya si Lord na buhatin siya pabalik ng silid sa harap ng lahat. Buong kabisera ay nagkalat ng balita na sila ay itinalaga ng langit. Ang lakas ng amoy ng tsaa. Sobrang tsaa. Ay, nahihilo ako pag naamoy ko. Mahal ko, hindi ako karapat-dapat na tumabi sa'yo. Mas mabuti pa na himatay na lang ako. Si Prima ay hindi maganda ang pakiramdam. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Chunxing, samahan si Prima pabalik ng kwarto. Hindi niya matiis ang amoy ng green tea. Ay, nalaman na niya. Bumalik na si Master. Maraming trabaho. Iwan mo na sa akin ito. Sumunod ka sa akin, Ginang. Si Master ay laging sumusunod sa kanyang yaya na ito, si Yaya Chang. Noong nakaraang buhay, si ate ay pinapaluhod. Si Yaya Chang lang ang palihim na nagbigay ng pagkain kay ate. Natatandaan ko na mahilig siya sa matatamis. Sayang, at mahina ang ngipin niya. Hindi niya kayang kumagat ng matitigas. Kung magagawa ni ate iyon, maputing-maputi, malambot at malagkit na rice ball, sige na. Tiyak na magugustuhan iyon ni Yaya Chang. Ate, gusto kong kumain. Yung puting bola na ginagawa mo dati. Puting bola. Yan yung malambot kapag kinakagat. May palaman na red bean. Matagal na akong hindi nakakain yan. Ay nako! Ha? Hindi ba yun ang Snow Beauty? Babaeng probinsyana? Ano ba siya? At nagmamataas pa sa harap ko. Si Kuya Huai ay naaalala lang ang utang na loob sa pagligtas ng buhay. Kapag nabayaran na ang utang na loob, sa tingin ko, ilang araw pa siya sa mansyon. Pakalmahin mo ang iyong sarili. Binibini, talagang bastos ang pamilyang Shen. Ngayon sa pintuan, sadyang pinagagalit ka. Marunong siyang magpanggap. Isang babaeng taga-probinsya. Karapat-dapat ba siyang makipaglaro sa akin? Binibini, ano ang gagawin natin? Si Kuya Huai at ako ay magkasamang lumaki. Siya ang pinakakilala ko. Tawagin si Kuyer. Isang mangmang at walang pinagmulang babaeng taga-baryo. Hayaan natin siyang magpasikat ng ilang araw. Hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Ano ito? Ito ay Snow White.
malambot, malagkit, at matamis. Natutunaw sa bibig. Subukan ninyo ate, ginawa ko ito para sa inyo. Hindi naman masama. Kumpara sa mga nasa kusina, mas mahusay ito kaysa sa matitigas na cake. Tama kayo ate. Mula ngayon, si Qianqian ay gagawa lagi para sa inyo. Kapag gusto ninyo, sabihin lang. Hemp. Ikaw ay isang maalalahanin. Sino? Ako ito. Ginoo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala. Kalimutan mo na. Isang lalaki, sa kalagitnaan ng gabi, pumunta sa pintuan ng isang dalagang tulad ko. Sa pintuan ng kwarto, namumula ang mukha. Hindi kaya siya. Nako Lord, nakakainis ka naman. Kalalim ng gabi na ito. Si Yuan ay natutulog pa sa loob. Sa totoo lang, pwede naman. Kasi kasal na tayo. Pero pwede bang dahan-dahan lang? Ano bang sinasabi mo? Hindi ba gusto mo? Gusto kong kumain ng Snow Lady. Ano? Sabi sa kusina, wala na. Naubos na ni Mama Chang. Ako! Iniisip ko lang na magaling ka naman magluto. Binibigyan kita ng pagkakataon. Sira na. Ano ang gusto ni Shen Qianqian? Hindi pwedeng lalaki ang gusto. Nakakahiya, di ba? Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng Lord, ay pwedeng umangat. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Madam, bago ka lang sa mansyon ng Lord, wala kang maaasahang katulong. Paano yan? Itong dalawang alila, sina Kuya at Hong ay magaling sa bahay. Ipinadala para sa iyo, madam, sa nakaraang buhay. Si Kuya ay ang kanang kamay ni Chen Wanqing. Inakusahan ang ate na nagnakaw. Naging dahilan kung bakit pinagdasal ang ate sa templo. Pinadala ang espiya sa akin. Sanay akong magaspang. Hindi sanay na maraming tagapaglingkod. Si Hong na lang ang manatili. Si Kuya ay sumama na lang kay pinsan. Madam, ito ba ay ayaw mo sa pinili ko? Hindi naman. Narinig ko na. Si Mama Chang ay kulang ng tauhan. Si Kuya ay napakatalino. Bakit hindi siya sumama kay Mama? Kung hindi tatanggapin ni Madam, ibig sabihin ay hinahamak mo si Wanqing. Sige, salamat sa pinsan. Madam, magpahinga ka na. Babalik si Wanqing sa ibang araw. Ang pangalan ninyo ay masyadong luma. Mula ngayon, si Kuya ay tatawaging Yashi. Si Hong ay tatawaging Landay. Simula ngayon, sumunod kayo sa akin. Mula ulo hanggang paa, kailangan maging sosyal. Yashi at Landay, kumpleto na. Yung babaeng nagkatay ng baboy. Akala niya pagpasok sa mansyon ng Lord ay pwedeng maging kalmadong asawa. Ayaw ng Lord ang mga traitor. Ang mga gamit ni Shen Qianqian sa kwarto. Pumili ng ilang mamahaling bagay. Alam mo kung ano ang gagawin. Pagkatapos, hindi mawawala ang iyong pabuya. Sige, umalis ka na. Naiintindihan ko, Panginoon. Shen Qianqian, ang mga patakaran ng mansyon ng Lord, ituturo ko sa iyo hanggang sa buto. Bumalik ka ng ligtas sa kabisera, Panginoon. Talagang pinagpala ng langit. Iniaalay ko ang tasang ito sa iyo, Panginoon. Kuya Huay, sa pagkakataong ito sa labas, tiyak na marami kang pinagdaan ng paghihirap. Tuwing naiisip ni Wanqing, hindi makatulog sa gabi. Kaya dapat kang matulog ng maayos, pinsan. Ang babaeng puyat ay mabilis tumanda. Qingping, may balita ba mula sa Jiangzhou? Panginoon, sa ibabaw, walang natagpo ang anuman. Ngunit ang aking mga impormante ay nagulat. Malamang may problema sa mga talaan ng pananalapi. Manang, may isang bagay si Wanqing na gustong itanong. Ayan na. Classic na level ng pag-frame, ate. Huwag kang puro kain lang ng karne, ha? Ngayon, binilang ko ang mga kagamitan sa mansyon. Natuklasan ko, ang ilang mga alahas sa bakuran ng manang ay nawawala. Bagamat hindi naman ito mahalaga, ngunit ito ay pag-aari pa rin ng Panginoon. Diyos ko! Ate, sobrang siksik ng drama mo. Hayaan mo muna akong matapos ang karne na ito. Anong ibig mong sabihin, pinsan? Yashi, ikaw na magsabi. Panginoon, ako mismo ay nakakita. Ang ginang ay nagdala ng mga alahas mula sa kanyang silid at lihim na ibinenta sa labas ng mansyon. Sabi ng ginang, ang mga bagay ng Panginoon, sayang kung hindi kunin. At saka, hindi naman siya papansinin ng Panginoon, isang probinsyano. Totoo ba ang sinasabi niya? Siyempre, hindi totoo. Hindi ko nga alam kung saan inilagay ang mga iyon. Kuya Huay, baka mas mabuting hanapin ang silid ng manang. Kung walang nawawala, natural na mababalik ang dangal ng manang. Hanapin! Anong gagawin ni Yuan? Panginoon,
ang mga alahas sa bakuran ng ginang ay talagang nawawala. Manang, alam ni Wanching na lumaki ka sa probinsya. Maaaring nagkaroon ka ng pansamantalang kasakiman. Kung ikaw ay nangangailangan ng pera, sabihin mo lang kay Wanching, bakit kailangan pang gawin ito? Diyos ko, kayo mga taga-kabisera, may paranoia ba kayo? O ano? Ang mga bagay ay nawawala sa iyong bakuran. Sino ang gusto mong paniwalaan ko? Tapos na! Tapos na! Ang plot na ito ay hindi tama. Ayon sa Isekai script, sa oras na ito, dapat may biglang lumitaw na ebidensya at sasampalin sila ng katotohanan? Nasaan ang aking cheat ability? Kuya Huay, ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng Panginoon. Hindi dapat basta-basta palampasin. Sa tingin ni Wanching, Sa tingin mo, ano? Isang magandang salo-salo. Anong klaseng kaguluhan ito? Ah, ganon? Ang mga ganyang green tea tactics. Marami na akong nakitang ganyan sa palasyo. Gusto mong mag-frame up? Nagpaalam ka ba sa akin? Ang iyong nani? Sabi ni Chian, hindi siya karapat-dapat sa magagandang bagay ng Marquis. Kaya, ibinigay na lang sa akin. Sabihin mo nga, kailan kanya pinagbili ng palihim? si Yashi, mukhang tahimik pero. Sino ang mag-aakala na may ganito pala siyang masamang balak? Matanda na ako. Marami na akong nakitang kakaibang pangyayari. Binibining Chen. Sinasamantala mo ang relasyon ng iyong mga ninuno. Kumikilos ka na parang kalahating amo. Tatanungin kita, anong klasing amo ka ba? Ang Marquis ang tunay ng Dingyuan Marquis ate, na lehitimong Panginoon. Araw-araw kang lumalapit sa Marquis. Malamang nanggugulo ka lang? Aling Chang, ang sinabi mo, nasasaktan si Wanching. Sa mga ordinaryong araw, nagpapakita ka na parang ikaw ang may bahay. Akala mo talaga mahalaga ka? Diyos ko! Si Aling Chang! Literal na boses ko! Ngayon, sasabihin ko ito tanging si Chian Chen. Ganito isang anak na mapagbigay at maaasahan ng karapat-dapat na maging may bahay ng Marquis ate. Kuya Huay, Wanching, aayusin ko na ang gamit at aalis. Hindi na babalik. Tama na ang nangyari ngayong gabi. Si Yashi, 20 latigo, ibenta, at paalisin sa palasyo. Ang pinsan, 3 araw na house arrest. Umalis na kayong lahat. At Yuan, paano ko naisip ngayong araw na puntahan si Aling Chang? Oy, Nakita ko si Yashi na palihim, kaya alam kong may mali. Totoo nga, sa kwarto niya natagpuan ang alahas. Buti na lang pinagkakatiwalaan ako ni Aling Chang. Sa totoo lang, hindi naman ganap na walang pagtingin ng Marquis sa ate mo. Kung mahuhuli lang ng ate mo ang puso ng Marquis sana. mahuli ang puso ng lalaki. Kailangan munang mahuli ang kanyang sikmura, Yuan. Sa mga araw na ito, kasama mo ang Marquis. Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Halimbawa, minsan, Nagpadala ang kusina ng isang tasa ng tsaa na may asukal, inubos niya agad. tama, bakit ngayon ko lang naisip? Walang lalaki ang makakatanggi sa matamis na milk tea. Kapag nainom na ng Marquis, siguradong susunod na siya sa akin. Hehe, para purihin ang ating Yuan sa magandang performance ngayong araw. Bukas, si ate gagawa ng milk tea para sa iyo. Milk tea. Milk tea recipe ng Ninuno Panginoon. Handa ka nang maakit ng modernong milk tea. Ate, ang bango nito. Siyempre naman, ito ang secret recipe na katulad ng sa Wang Bacha Prinsesa. Ha? Anong wamba? Ako po ay humahanga sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Gusto kong pakasalan ang Panginoon, kahit bilang pangalawang asawa lang. Basta na lang siyang itinapon. Ate Yuan, pinabayaan kita. Hindi na ibigay ang milk tea. Ang dating ng isang mangangatay ng baboy na tulad ko. Kahit magbigay lang ng milk tea, hindi gumana. Ano yun, ate? Hindi mo nakita, may isang katulong na sumugod sa Panginoon. Diretso niyang pinalayas ng mga guwardiya. Swoosh! Bagsak! Paano ako lalapit? Ate, maghintay ka. Pupunta ako sa kubeta. Naku, siya ang Panginoon ng Dingyuan. Ako, isang mangangatay ng baboy. Baka pinagtatawanan lang ako sa likod. Ate, dumating na ang Panginoon. Papanginoon. ano ito? Milk tea, gusto ko sanang iabot sa iyo. Pero, Medyo okay lang? Meron pa? ang mga lalaki, ang tawag sa iyo ay sabi-sabi. Panginoon, sinabi ni Binibining Chen na siya ay nakakuha ng isang magandang painting at calligraphy. Inaanyayahan kanya upang tingnan. Panginoon, ang ate ko ay meron din kayamanan na ipapakita sa iyo. Oh? Ano iyon? Oo nga, mayroon akong ipapakita sa Panginoon. Ano ang ipapakita ng ginang sa akin? Shen Yuan, niloloko mo ako.
Ako, isang mangangatay ng baboy. Saan ako kukuha ng kayamanan? Sandali lang gagawin ko. Ito pang habang buhay at 8 beses pa na naipon na kabutihan. Na-convert lahat sa pera, di ba? Para kanino ang damit na ito? Tapos na. Teka, ako ang legal niyang asawa. Bakit ako kabado? Hehe. Nakapirma na sa kontrata ng kasal. Ako, isang babaeng 21st century. Bakit ako mag-aalangan? Masyadong malaki ang bamboo garden. Nalulungkot ako mag-isa. Naglalambing ba ito? Tiyak na naglalambing ito, di ba? Itago mo ang damit kagabi. Ate, gising ka na ba? Sabi ni Manang Chang, lilipat tayo ng bahay ngayon. Shen Yuan, lumabas ka! Mula sa tindahan ng baboy hanggang sa pangunahing asawa ng hari. Itinuturing na, pinakain ako ng pag-ibig pagkatapos ng kasal, na pinong bagay. Ilagay ang florera na iyon sa silangang pakpak. Ilipat din ang mga gamit ng hari. Aw, ang ate ko ay kinuha ng baboy. Ate, bakit ka nakaupo dyan? Tulungan si Manang Chang na maglipat ng gamit. Lumipat sa pangunahing patio. Talaga bang lumipat siya sa pangunahing patio? Miss, nasugatan ng kamay. Ang lahat ng plano ko ay napunta sa kanya. Napakahirap. Ang kinaroroonan ni Huai ay isiniwalat sa gobernador ng Jiangzhou. Sana ako ang magligtas sa kanya upang makapag-asawa sa Marquis Mansion ng lehitimo. Isang hakbang na lang. Yung mamamatay baboy, Ay kinuha ito sa tabi ng ilog. gumiling ako ng tinta, susulat ako kina tatay at nanay. Gagawa ako ng kaarawan party. Ang mga kilalang dalaga sa kabisera lahat ay imbitahin. Gusto kong makita kung ang lahat ng mga dalaga sa kabisera ay manonood. Ang kanyang posisyon bilang asawa ng Marquis, kung kaya pa ba niyang panatilihin. Ang malaking villa na ito ay napakasarap. Ate, dito na tayo titira mula ngayon. Noong nakaraang buhay, si ate ay nakakulong sa pinakaliblib na bakuran. Yung babaeng iyon ay sadyang sa kaarawan party sa harap ng lahat pinagtawanan si ate na galing sa probinsya. Kaarawan party. Didi, ang dami mong impormasyon sa sinabi mo. Tanong ni Ate Yuan sa'yo. Sa tingin mo, ano ang gagawin ni Chen Wanqing pagkatapos? Ako, paano ko malalaman? Binibini, ipinadala ito ni Binibining Chen. Nagtanong ako, karamihan sa mga dalaga sa kabisera ay tumanggap ng imbitasyon. Pati si Zhao Mingzu, anak ng duke ng Yingguo, ay kasama rin. Malaking okasyon. Mapanganib na handaan. Itong ate na ito ay talagang magulo. Ginawa niyang parang red carpet ng Cannes. Ate, noong nakaraang buhay, sa handaan na ito siya napahamak. Nawalan ng dangal at reputasyon. Landay, ihanda mo para sa akin ang isang damit. Yung pinakamaganda. Wanqing, bihira mo akong yayaing lumabas. May problema ba? Ate Mingzu Wanqing ay hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya lumapit ako sa'yo para magkwento. Anong problema? Sino ang nang-api sa'yo? Yung babaeng pinakasalan ni Kuya Huai ay isa lang dating magkakatay ng baboy, pero ginamit niya ang pabor para pilitin si Kuya Huai na pakasalan siya bilang pangunahing asawa. May ganyang pangyayari? Simula nang pumasok siya, lagi niya akong tinatarget. Ate Mingzu! Wanqing, sa loob ng Marquis Mansion? Talagang hindi na ako makatiis. Isang dating magkakatay ng baboy at mang-aapi pa sa'yo? Akala ba niya walang katarungan sa kabisera? Ate Mingzu, huwag kang magalit. Ngayon, lumapit ako sa'yo. Ay dahil sobrang bigat ng dibdib ko, gusto ko lang nang makakausap. Binibini, si Miss Zhao, ay kilala sa buong kabisera bilang prangka. Hindi siya natitiis ang mga daya. Kung maniwala siya sa sinabi ni Chen Wanqing, baka sa kaarawan. Anong dapat katakutan? Harapin natin ang pagsubok at haharapin natin ito ng naaayon. Si Zhao Mingzhu, sa nakaraang buhay, siya lang ang hindi sumama sa sigawan. Kung si ate ay mapapaniwala siya sa tunay na kulay ni Chen Wanqing. Sana. Ganyang tao, galit na ginagamit silang panakip butas. May solusyon ito. Landa, yung inihanda ko na damit. Binibini, paano ito nangyari? Kahapon nung suriin ko, maayos pa ito.
Itong taktika, sa small times ay ginamit ni Nanxiang kay Guli, hindi naman ganito kagaya ang palace drama. Sumugal ka ng palihim, ha? Salamat sa dami kong fashion blogger na nasuotan. Mga dalagang mayaman sa kabisera, hindi ba sila nakakita ng mundo? Ipapakita ko sa kanila ang high fashion. Binibini, hahanap ako ng ibang damit. Hindi na. Itong damit ay maayos na. Landa, kunin mo ang gunting at karayom. At maghanap ng 2 telang sari. Ano ang gagawin mo, Binibini? Ngayon, bibigyan ko kayo ng leksyon. Kung nasa puso mo ang entablado, kahit saan ay Victoria's Secret na palabas ng moda. Narinig ko na, yung Madam Ho, dating mang-iihaw ng baboy, Mababa talaga ang pinanggalingan ng misis mo. pero iniligtas niya ang buhay ni Kuya Huay. Anong galing na magsamantala ng utang na loob? Hindi dapat ganyan ang sabihin. Galing probinsya ang misis mo. Natural lang na hindi alam ang mga patakaran sa syudad. Pero Wala na, tama na. Huwag na pag-usapan. ano? Sabihin mo na. Ay, pero noong nakaraang araw, yung mga tela na pinadala ko, Hindi man lang tiningnan ng misis mo. Itinabi lang. Baka hindi niya gusto ang pinili ko. Isang dating mang-iihaw. Nagiging mapili pa. Baka hindi pa siya nakakita ng magagandang tela. Hindi pa nakakita. Huwag naman ganyan. Ang misis mo ay mataas lang ang standards. isang taga-probinsya. Pumasok sa palasyo ni Ho. Akala niya, siya na ang reyna. Mga dalagang may kaya sa syudad, welcome sa aking Fashion Week. Bakit medyo maganda ang damit niya? Ang ganda ng damit ni Madam Ho. Siya ay laging may sariling desisyon. Misis, dumating ka na sa wakas. Simulan na ang drama, ate. Ang acting mo sa Hengdian. Hindi ka man lang makakuha ng extra role. Misis, ikaw, bakit mo ako tinulak? Ikaw yung dating mang-iihaw ng baboy. Tama na, Mingzu. Hindi naman sinasadya ng hipag. Pinsan, sinabi mong tinulak kita. Aling kamay ang ginamit ko. Kanang kamay. Kanan. Bakit ka nahulog sa kaliwang bahagi ko? Kapag kanan ang kamay kong ginamit sa pagtulak, dapat mahulog ka sa kanang bahagi ko. Maliban kung papel ang pinsan ko. Kahit hangin lang, matutumba. Ito ang sarili kong gawang fruit tea. Peach at fresh orange na pinalo. Blueberry fruit tea. Tikman ninyo, mga ate. Ang bango, kesa sa plum juice ng kusinero ko, 100 beses na mas masarap. Shen. Ibebenta mo ba ang recipe ng fruit tea mo? Nag-aalok ako ng 5 tael na pilak. Ako, 20 tail. Salamat, Mixwe. Ang milk tea na nainom ko sa nakaraang buhay ko, bawat tasa ay may kwenta. Si Zhao Mingju ay hindi dapat madikit sa pollen. Yung bulaklak na osmanthus. Ang mismong si Chen Wanking ngayong gabi ang nagsuksok nito sa kanya. Sa nakaraang buhay, dahil sa pag-abot ng ointment sa tamang oras ni Chen Wanking, naging tapat si Zhao Mingju sa kanya. Miss Zhao, may pantal ka sa braso. Ano bang nahawakan mo? Ano ito? Mint at aloe vera ointment. Tiwala sa akin, mawawala ang pantal sa 3 araw. Ate Mingju, may pantal ka ba? Meron akong ointment. Huli ka na, pinsan. Pero paano mo nalaman, pinsan, na magkakaroon ng pantal si Miss Zhao? Inihanda mo na ang ointment. Paano mo nalaman? Nagkaroon ako ng pantal dahil sa osmanthus na ito. Ang osmanthus na ito sa kwelyo ng kapatid. Masyadong matapang ang bango. Suot ito ng kapatid halos buong araw. Natural na magkakaroon ka ng pantal. Ang osmanthus na ito, ikaw mismo ang naglagay sa akin kaninang umaga. Ate Mingju, hindi ko talaga alam. 10 taon tayong magkakilala sa kabisera. At gagamitan mo ako ng napakababang uri ng paraan. Naku! Sus! Ate, talagang plastic ang friendship ninyong dalawa. Di raw alam. Binibining Chen, ang iyong ina noon, sa circle ng mga mayayamang dalaga sa kabisera, ay sikat din. Sa di umano'y hindi alam, nag-abot ng peanut soup kay Miss Zhang sa susunod na araw. Di umano'y hindi alam, nagsuot ng rosa sa buhok ni Miss Lee. Hirap sa iba, siya ang sumisikat. Bakit naipasa ba sa iyo ang gawaing iyan? Ako, si Zhao Mingzu. Ayaw na ayaw ko na ginagawa akong kasangkapan. Chen Wanqing, gusto mo akong utangan ng loob para labanan mo? Si Shen Qianchen? Pero mali ang pinili mo? Ikaw, isang mamamatay baboy. Bakit? Pinsan, ang iyong birthday party dapat nang matapos.
Ngayon, sa harap ng lahat, ako, si Lu Huai, ay formal na nagpapahayag. Si Shen Qianqian ay aking asawa na pinakasalan ng tama ang tanging may bahay ng Dingyuan Marquis. Mula ngayon, sino man ang magtawag sa kanya na babaeng nagkatay ng baboy ay kalaban ko, si Lu Huai. Talaga namang inalalayan niya ako. Hindi pinoprotektahan lang niya ang karangalan ng Marquis lang. Huwag kang mag-assume Shen Qianqian. Si Chen Wanqing ay mahina sa pamamahala ng mga alipin, nagpapakalat ng chismis paulit-ulit na nagdudulot ng gulo. Simula ngayon, ipapadala siya sa Ancestral Temple sa labas ng kabisera para magnilay. Hindi siya maaaring bumalik sa kabisera nang walang pahintulot. Kuya Huay, hindi mo to magagawa sa akin. Lumaki akong kasama mo. Ang nanay ko ay pinsan ng nanay mo. Nangako ka sa tita na aalagaan mo ako. Nangako lang ako sa nanay ko na titiyakin na may makakain at maisusuot katahimik ang Ancestral Temple. Hindi ka magugutom o maghihikahos. Kuya Huay, Ngayon, ako si Zhao Mingju ay nagkamali ng mata. Ginamit lang ako ng iba. Ikaw, Shen Qianqian, bilang kaibigan. Tinanggap ko, Zhao Mingzu. Sa susunod, kung may problema ka sa kabisera, sabihin mo ang pangalan ko ate. Pumunta ka na lang sa Marquis para bisitahin ako. Maraming fruity. Para sa'yo. Ari ko. Ang saya. Ha ha ha. Anak ng Duke ng England. Hindi sayang ang pagkakaibigan na to. Marquis, napangasawa mo ang isang kahanga-hangang babae. Shen Qianqian, akala mo tapos na? Ako si Chen Wanqing ay nanunumpa. Hanggang kamatayan, hindi tayo matatapos. Uy, Yuan! Sa susunod na taon, magte-take ka na ng pagsusulit sa Tongsheng. Kung hindi mo pa rin ma-memorize ang aklat na ito, hindi mo na mahahanap ang pinto ng testing center. Ate, na-memorize ko na ito ng 800 beses. Hindi pa sapat ang 800 beses? Sa simula, ang tao ay likas na mabuti. Nakaraang buhay, si Yuan ay hindi pa nakapasok sa formal na paaralan. Sa buhay na ito, kailangan kong pag-exam siya para magkaroon ng karangalan. Umalis na ang karwahe ni Binibining Chen, patungo sa templo ng pamilya sa labas ng lungsod. Buti naman at umalis na. Ate, huwag kang maging mahina. Babalik pa rin siya. Yuan, nakahanap ako ng guro para sa iyo. Bukas, ipapahatid kita kay Liu Qingping. Marquis, hindi mo naman ako gustong ihiwalay, di ba? Ang kakayahan ng ate mo sa pagkatay ng baboy ay hindi sapat para turuan ka ng pagsusulit sa imperyo. Lu Huai, sino ang sinasabi mong nagkakatay ng baboy? Yuan, pumasa ka sa pagsusulit at maging scholar para magalit siya. Alam ko na. Marquis, ang kaso ni Jiang Haicheng, ang prepekto ng Jiangzhou, ay nasangkot ang 2 langjong mula sa Ministry ng Pananalapi. Ang ebidensya ay naipasa na sa Dali Temple. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa linyang ito. Ang linyang ito ay hindi lamang hanggang sa Ministry ng Pananalapi. Opo. Marquis, hindi ba dati mong sinabi ang mga bagay na masyadong matamis ay para lamang sa mga batang babae? Liu Qingping, napaka-free mo yata. Hindi po ako maglakas loob. Naisip ko lang, ang Marquis Dingyuan na kilala sa buong kabisera ngayon ay nasuhulan ng isang tasa ng milk tea ng asawa niya. Kapag nalaman ito ng iba, malamang hindi sila maniniwala. Nakayang pukawin ang puso ng yelong ito, Shen Qianqian, ang galing mo talaga. Ano ito? Full boss nang ako nito. Sa nakaraang buhay, may naglagay ng lason sa kwelyo ng Marquis. Pagkatapos malason, may sumalakay sa kanya. Muntik na siyang mamatay. Ang mga nakatagong tensyon sa mansyon ng Marquis sa mga nakaraang araw ay tiyak na hindi simple. Ate, may gustong pumatay kay Marquis. Alam ko na. Sino ang naglaban ng damit na ito? Opo, Ginang. Ako po, ngunit naglalaba lang po ako. Wala po akong alam. Mula ngayon, ang silid balitan ay susunod sa bagong patakaran. Bawat tao may kanya-kanyang labada. Dalawahan, magmamatyagan sa isa't isa. Tungkol sa'yo, dahil unang pagkakataon mo, kaltas sahod ng kalahating buwan. Kung may susunod, ibebenta ka diretsyo. Salamat po, Ginang. Salamat po. Ginang, ang galing ninyo kanina. Ito ang tawag na process management. SOP, naiintindihan mo ba?
Sa pagkakataong ito, maglalabas ako ng ilang modernong management system. Ibibigay ng Qianao. Ang kasalukuyang account ay lalago sa isang sandali. Ginang, ang sinasabi ninyo, hindi ko maintindihan. Buti na lang sa sinaunang panahon tayo, hindi kailangan magbayad ng N+1. King Er, Ina, ang hirap ng buhay ko. Kuya Huay, naakit ng babaeng mangangatay ng baboy. Ina, hindi ako makapaniwala. Kailangan kong pakasalan si Kuya Huway. ang pagdating ko ngayon ay para suportahan ka. Ang balita na si Lu Huay ay nagpakasal sa babaeng mangangatay ng baboy. Sumulat na ako at sinabi, sa iyong lola sa tuhod, ang matriarch ng pamilyang Lu. Lola sa tuhod? Hindi ba siya laging nasa bundok para magdasal? Ang iyong lola sa tuhod ay pinahahalagahan ang angkan. Kung malaman niya na si Lu Huay ay nagpakasal sa isang mangangatay ng baboy, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Ang matandang ginang ay nasa daan na pabalik ng kabisera. Ang babaeng mangangatay na iyon ay hindi magtatagal ang ligaya. Ginang, may balita po ako. Ang matandang ginang ay babalik sa mansyon. Ang matandang ginang nitong mga nakaraang taon ay nasa bundok siyan para magdasal. Ang lahat ng gawain sa mansyon ay iniwan kay Ate Chang. Ngayon bigla siyang magbabalik, hindi alam kung bakit. Ang matandang ginang ay lola ni Marquis. Naku, si Marquis ay may kotse at bahay. Patay na ang kanyang mga magulang. Hindi ko inaasahan na may isang matandang babae na ang salita ay batas. Matandang ginang noong nakaraang buhay para suportahan si Chen Wan King. Ginagawa niyang aping-apian si ate. Darating na ang tunay na problema. Walang problema. Ako si Shen Qianqian. Noong nakaraang buhay, sa med school, sinigawan ng mentor ko sa loob ng 3 taon. Ang pinakamagaling ko ay ang harapin ang mga matatandang mahirap pakisamahan. Gay NG, may narinig po akong balita. Ano namang balita? Si Lola nitong mga nakaraang taon ay sinasabing nagdarasal sa bundok, pero sa totoo, naghahanap ng doktor. Sabi niya hindi raw maganda ang katawan niya. Kapag sumasakit hindi makaupo, maraming doktor ang sumuri, walang epekto. Sa lugar na hindi mabanggit, hindi makaupo. Sa edad ni Lola malamang ay almoranas at constipation. Naiintindihan ko. Landay, tulungan mo akong maghanap ng ilang sangkap. Geng, para saan po ang mga ito? Para gamutin si Lola mo. Yung sakit na hindi mabanggit. Ng Mayinglong Almoranas Cream, ang pangunahing sangkap ay musk, bezor, at borneol. Ibabad sa matapang na alak, pagkatapos pakuluan para maging pamahid? Sa teorya, posible. Ang alkohol ay sumingaw kapag pinainit, kailangan kontrolin ang temperatura? Hindi tama ang konsentrasyon. Nasunog ang maliit na botika. Gumagawa ako ng Almoranas Cream? O bomba ba ito? Bumalik si Lola sa palasyo. Bakit hindi ko kayo nakikita? Geng, Opo, Lola, ang Genji ay nasa maliit na botika. Lola, si Tian po. Mabuhay po, Lola. ilang taon lang akong lumayo sa palasyo. Ang may bahay ng palasyo ay naging ganito na. Tapos na, naging asong leyon na talaga. Paglipas ng panahon, nagpapasabog ako. Sino sumulat ng script na ito? Lumabas ka dyan at saktan kita. Huwag kang magalit, Lola. Baka ang asawa ng kapatid ay may ginagawang mahalaga. Minsan ay nawawala ang tamang asal. Hey! Ang kilos ay ang karangalan ng ating bahay. Pagod kayo sa biyahe. Lola na antala ako. Apo Lola. Si Qianqian. Karaniwan ay mahilig siyang gumawa ng mga kawili-wiling laruan. Hindi siya taong walang hangganan. Huwag kang magalit, matandang ginang. Ang asawa ay masigla, ngunit may sistema sa paggawa. Ang pangyayari ngayong araw, sa palagay ko talagang may mahalagang bagay na kanyang pinag-iisipan, dahil totoong nagtatrabaho siya. Sige, ako ay hindi marunong umunawa. Dahil ikaw ang iyong asawa at yaya ay nagsalita para sa iyo. Lola, talagang gumagawa ako ng isang mahalagang bagay. Tinawag ko itong alkohol. Alkohol. Ang alkohol ay pumapatay ng masasamang espiritu sa sugat, ngunit hindi ko na kontrolado ang apoy. Lola, kung ang bagay na ito ay may mahimalang epekto, ito ay isang sandata para sa bansa. Sa palagay ko, dapat itong iulat sa emperador. Kung gayon,
Maghihintay ako, Yaya Chang. Tulungan mo akong magpahinga. Nakakapagod ang biyahe. Oh, Lola, dahan-dahan. Ang kasuotan ng asawa ay mas mabuti. Ayusin mo na. Kamusta ka, asawa? Ang buhok mo ay may sinaunang estilo. Ang disenyo ay magaling. Lord Liu, kung wala kang ginagawa bakit hindi ka pumunta sa Ministry of Works para sa akin tingnan kung magagawa ang planong ito? Sana, pare. Sa nakaraang buhay, ang pamilya Chen ay babalik sa kabisera at magtatrabaho sa Ministry of Works ang alkohol ng ate. Huwag hayaang makialam ang pamilya Chen. Ang bagay na ito ay tungkol sa buhay ng tao. Huwag itong mahulog sa kanilang mga kamay. Ang bagal? Sa paghahain ng tsaa, ang mahalaga ay matatag pero hindi mabigat. Masyadong malaki ang hakbang. Tindig ng isang dalaga. Dapat hindi umuuga ang laylayan. Ulitin. Malamig na ang tsaa. Qian Chen, papalitan ko na. Ay, kung hindi lang sa mag-ina ng Chen na umaasa sa ugnayan ng pamilya, madalas na naghahasik ng gulo, hindi magiging ganito kasungit ang matandang ginang, ate. Lola, naalala ni Wanqing na paborito ninyo ang cake ng osmanthus. Sa ibang araw, si Wanqing ay gagawa ng sarili at dadalhin sa inyo. Mabuti ang puso mo. Tumayo ka doon. Ang pangunahing asawa ng Marquisate ay dapat may tamang tindig. Ang boring naman, nakatayo ako sa sinaunang panahon. Tumingin sa Beijing, walang hanggan. Ang bansa ay payapa at tahimik. Sige, hanggang dito na lang ngayon. Bukas, itutuloy. Opo, Lola, magpahinga po kayo. Ang mga binti ko. Sinabi ng matandang ginang, ang leleyan ng ginang ay nadumihan ng tsaa. Walang disiplina. Kailangan kayong lumuhad bilang parusa sa templo ng mga ninuno. Oh, mga ninuno ng pamilyang Lu. Pasensya na sa inyong lahat na mga ninuno. Magparamdam kayo sa matandang ginang sa panaginip para konting-unti na lang niya akong pahirapan. Sa huli, susunugin ko para sa inyo ang BMW at malaking villa. Ang Marquis hindi pwedeng pumunta. Yaya, wala naman siyang kasalanan. Bakit kailangan luhuran ng templo ng mga ninuno? Ang ugali ng matandang ginang ay alam po ng Marquis kaysa sa matandang alipin. Kung talagang gusto ninyong mabuti para sa ginang, ngayong gabi, tiisin na lang. Dumating ang utos ng emperador. Ang Marquis ng Dingyuan at ang kanyang asawa. Tanggapin ang utos. Pumasok agad sa palasyo at humarap sa emperador. Ito ang kautusan. Pumasok sa palasyo at humarap sa emperador ngayon. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Ito ba ang sinasabi mong nakakapatay ng mikrobyo sa sugat ang alkohol? Sagot sa mahal na hari. Ang impeksyon sa sugat ay dahil sa mikrobyong pumapasok mula sa sugat. Ang bagay na ito ay pumapatay sa karamihan ng mikrobyo. Malaki ang pagbaba ng posibilidad na lumala ang sugat. Ito ang aking sandata. Mahal na hari, nais kong subukan ito ngayon din. Pagsusumite sa mahal na hari. Ang paggamot ng alkohol, tulad ng inaasahan, ay walang karaniwang pamamaga at lagnat. Magaling. May kahanga-hangang bisa ito. Maglabas ng kautusan. Ang asawa ng Duke Dingyuan na si Shen ay may ambag sa paggawa ng alkohol, kaya't pagkakalooban siya ng titulong pinakamataas na ginang ng parangal. Tungkol sa paggawa ng alkohol, ipinag-uutos sa Duke at Dukesa ng Dingyuan na magkasamang mga siwa at ang kagawaran ng Estado ay ganap na makikipagtulungan, walang pagkakamali. Nagpapasalamat ako sa dakilang biyaya ng mahal na hari. Noong nakaraang buhay, kumuha ako ng lisensyang medikal. Ngayong buhay, kumuha ng titulong ginang ng parangal. Kung ipapasa itong resume sa modernong HR, malilito sila. Manang Chang, narito po ako. Alisin ang mga sapin sa dambana. Ginang ng parangal. Ang babaeng iyon ay mayroon ng titulong Ginang ng Parangal.
Ang gatulong ginang ay nakuha ng ate, ngunit ang angka ng Chen ay hindi susuko sa bagay na ito. Ching-er na assign ako bilang Assistant Minister ng Ministry of Works. Ito ay isang magandang pagkakataon. Puntahan mo si Lola. Hayaang siya ang kumilos. Ibigay sa atin ang paggawa ng alkohol. Huwag kang mag-alala, tatay. Si Lola ay laging nakikinig sa akin. Tandaan, ang alkohol ay ginto. Dapat makuha ng pamilya Chen ito. Kapag nangyari iyon, sino man ang gusto mong pakasalan, isang salita lang. Lola, sinabi ng aking ama, kung ang Ministry of Works ang mamamahala sa produksyon ng alkohol, ito ay lehitimo at makakatulong sa sambahayan ng Marquis. Lola, ang aking ama ay taos-pusong tapat. Pakiusap, kausapin mo ang iyong manugang para ang pamilya Chen ay makatulong din. Lola, si Wanqing, mula pagkabata ay pinalaki mo ng may pagmamahal. Ang aking ama ay hirap na nakabalik sa kabisera. Kung hindi mo tutulungan si Wanqing, hindi na alam ni Wanqing kung ano ang gagawin. Bumangon ka at mag-isip ako. Madam, ang blueprint. Ang mga manggagawa ng Ministry of Works, ayon sa disenyo mo, ay gumawa ng prototype. Pakitingnan mo, madam. Ilagay mo na lang dyan. Salamat pare. Madam, ano itong iginuhit mo? Ito ay tinatawag na flowchart. Mula sa raw materials hanggang sa pagbobote. Bawat hakbang ay dapat i-standardize. Sa madaling salita, napakagaling nito. Madam, ang iyong pananalita ay madalas kong hindi maintindihan. Mabuti naman kung hindi mo maintindihan. Kung naintindihan mo, magdududa ako na galing ka rin sa ibang panahon. Galing saan? Madam, may dumating sa bakuran ni Lola. Hinihiling kanyang pumunta dahil may pag-uusapan. Sabi ni Lola, may pag-uusapan. Si Lola ay kakampi sa pamilya Chen. Ate, kailangan mong maging maingat. Sa bagay na alkohol, huwag kang papayag. Tara, dalhin natin ang regalo at puntahan siya. Lola, anong utos mo? Ay. Hindi mapalagay. Masakit na masakit ang tiyan. Hindi ba ito almoranas at constipation? Ang ekspresyon ng Lola. Noong nakaraang buhay ko, marami akong nakita sa proctology clinic. Sobrang dami kong nakita. Shen, ang iyong tiyo Chen ay nagtatrabaho sa Ministry of Works. Kung ang paggawa ng alkohol ay ipagkatiwala sa Ministry of Works para i-oversee, ito ay lehitimo at makakatulong sa iyo. Lola, huwag muna kayong mag-alala sa pamilya Chen. Tulungan ko muna kayo ayusin ang problema sa likod. Lapas tangan, anong harap likod? Walang disiplina. Lola, ang sakit ninyo ay hindi naman 1 o 2 araw lang, di ba? Hindi kayo makaupo at masakit kapag nakatayo. Ang pagpunta sa banyo ay mas mahirap at hindi ka aya-aya. Ikaw, isang batang asawa, paano mo alam ang mga ito? Ang aming pampamilyang tradisyonal na medisina ay espesyalista sa lahat ng uri ng ubo. Lola, subukan ninyo ang gamot para sa likod. Kung talagang mapapagaling ni ate, tiyak na poprotektahan ng matriarch si ate. Ang talino ni ate. Ginang, sabi ng matriarch na mas komportable na siya. Ilang taon na ngayon lang siya gaan ang pakiramdam. Ang gamot mo ay may epekto talaga. Ito ay pamana ng pamilya Shen. Shen Yinglong Ointment. At may isang set ng ehersisyo. Gawin ito umaga at gabi 1 beses. Mawawala ang karamihan ng inyong sakit. Ang ehersisyo. Simple lang. I-tighten ang muscles. Parang pinipigilan ng pagdumi. Relax, go. Lola, sumabay kayo sa akin. Kalokohan. Ako, matanda na, gagawa ng ganyang bastos na galaw? Lola, subukan ninyo. Halika. Subukan lang. Ganito. Tama. I-tighten. Hawakan, relax. Ulitin. Ginang, ito ay kailangan sabihin agad kay Miss Chen. Array. Lola, relax ang braso nyo. Sundan mo ang galaw ng kamay ko. Tama, ganyan. Anak, ang dami mong gimik. Lola, ang susi sa ehersisyong ito ay ang pagpapatuloy. Isipin mo, mag-ehersisyo lang, magiging maayos ang sirkulasyon ng dugo. Sa amin, ito ay rehabilitation exercise. Sa inyong Anping Village, Anping Village. Ginagawa ito ng mga matatanda sa nayon namin. Kahit 80 anyos, kayang habulin ang apo sa buong nayon. Tinuturuan ni ate si Lola ng ehersisyo. Parang nag-aaway.
Chen Qianqian, ano ang ginagawa mo kay Lola? Lola, okay ka lang ba? Nahuli si Wanqing. Pasensya na po at naistorbo kayo. Shen Qianqian, naglakas loob kang saktan si Lola? Saktan? Tinuturuan ko si Lola na mag-ehersisyo. Ganyan ba ang pagtuturo mo? Ehersisyo? Kitang-kita ko. Na hinawakan mo ng mahigpit mula sa likod ang braso ni Lola. Matanda na si Lola. Hindi na kaya ang ganyan. Pinsan, mahina ang mata mo. Sakit yan. Dapat gamutin. Nasa likod ako ni Lola, hinahawakan ko ang braso niya. Ito ay pagpindot. Ikaw? Pinsan, mahina ba talaga ang mata mo? O sobra kang mag-imagine? Mali ang pinaglalagyan ng imahinasyon mo. Iyan ay persecution complex. Si Wanqing mismo ang nakakita. Siya kanina mula sa likod. Hinawakan ng mahigpit ang braso ninyo. Magsabi po kayo ng makatarungan. Inaapi ba niya kayo? Dumating si Marky. Kuya Huay, dumating ka ng tama. Kung hindi ka dumating, Si Lola. ay sasaktan na ni Shen Qianqian ng babaeng iyong masama. Green tea triple combo na naman. Pumunta ako. Nakita ko mismo. Si Shen Qianqian ay nakadagan sa dakilang tiya matanda na ang dakilang tiya. Hindi na niya kaya ang ganitong paghihirap. Tinuturuan ko si Lola na mag-ehersisyo para sa pag-iwas at pagpapalakas ng katawan. Kuya Huay, nakita ko mismo. Noong pumasok ako, nakadagan siya sa dakilang tiya. Hindi pa ako patay. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Kian, kanina ay tinuturuan mo ako ng isang ehersisyo para sa kalusugan. Bakit gusto mong saktan niya ako? Dakilang tiya, hindi iyon ang ibig sabihin ni Wanqing. Nag-aalala lang si Wanqing sa iyo. Huway. Ang napangasawa mong manugang ay magaling ang kamay at maingat. Ang tagal ko ng sakit ay napagaan niya ng isang gamot. Ang ganyang kakayahan. Wala nang iba pang may ganito sa buong kabisera. Ang dakilang ginang ay pumapanig na sa publiko. Tama po ang dakilang tiya. Ang asawa ko ay talagang magaling. Si Wanqing ay nahihiya dahil hindi siya kasing galing. Ngunit tungkol sa paggawa ng alak, dakilang tiya tingnan ninyo. Wanqing, ang tatay mo ay may pagnanais na maglingkod sa korte. Ngunit ang usapin ng alak, ang emperador ay naglabas na ng malinaw na utos. Ito ay usapin ng pamilya Lu, kaya huwag nang pakialaman ng mga tagalabas. Dakilang tiya, si Wanqing ay hindi tagalabas. Tama na ang usapang ito. At isa pa, Wanqing, dahil bumalik na ang mga magulang mo sa kabisera, dapat kang umuwi na sa inyo. Ang isang dalagang hindi pa kasal na matagal nang nakatira sa bahay ng iba ay labag sa tradisyon. Dakilang tiya. Lola, espesyal kong ginawa ngayong araw. Lahat ay malambot at madaling matunaw na pagkain. Tikman ninyo itong zao ni Shan Yao Gao, maasim matamis, hindi nakakasawa. Sobrang matamis. Hindi ko gusto ang matamis. Tama ang sinabi ni Juan Juan, ang zao ni Shan Yao Gao ay pinakamahusay. Si Lola ay nagsasabing hindi niya gusto, ngunit ang kanyang kamay ay mas tapat, katulad ni Lord Haoye. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Maraming salamat ngayong araw. Sabi ni Landay na gusto mo ito. Ngayong araw sa handaan, basta't inasikaso mo si Lola, hindi ka nakakain ng marami. Alam ko ang ugali ni Lola. Nitong mga nakaraang taon hindi siya masigla, lalong naging malungkot. Nakapagpasaya ka sa kanya? Nagulat ako. Pamilya tayo. Iisa tayong pamilya. Ako ang iyong munting planeta. Ikaw ang aking universo. Bawat sandali ng pagtatagpo. Dapat ba akong umalis? Hindi. Ako ay bato. Ako ay pintuan. Ako ay hangin. Hindi mo ako makita. Ginang, sinabi ni Liu Darren. Wala akong nakitang anuman. Sining ng pagtatanggol? Itinuturo sa akin ni Lord Haoye ang sining ng pagtatanggol. Di ba Lord Haoye? Sining ng pagtatanggol. Umalis na po ako. Sandali. Lord Haoye, Hinang, Liu, Darren. Ano iyon? Nagpadala ng mensahe si Liu Darren. Sinabi na sa Jiangzhou kamakailan ay hindi mapayapa. Pinaalalahanan si Lord Haoye at ang ginang na mag-ingat. Kailan umalis si Panginoong Landa? Sagot po, Ginang. Umalis si Panginoon bago sumikat ang araw. Sabi may apurahang bagay. Pumunta sa hukuman. Sabi huwag na siyang hintayin para sa almusal. Umalis na naman. Ilang araw ng ganito. Malamang hindi natulog si Panginoon kagabi. Maagang lumalabas, gabi na umuuwi. Ang usapin sa Jiangzhou, ayaw niyang sabihin sa akin kahit isang salita. Ayaw kanyang mag-alala.
Ginoong Liu, ano ba talaga ang nangyari sa Jiangzhou? Ginang, ang lakas ng kamay mo. At itong asal. Mahirap ilarawan. Pasensya na, sanay na, tayo na lang. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyayari sa Jiangzhou? Halos kalahating buwan nang hindi naguulat ng buwis ang Jiangzhou. Ang mga opisyal na papeles mula sa istasyon, lahat ng ulat mula sa mga lokal na opisyal ay naputol. Ang mga ipinadala ng korte upang mag-imbestiga ay nawala na parang bato sa dagat. Ang Anping Village ay nasa Jiangzhou din. Iyon ang bayan namin ni Yuan. Hindi sinasabi ni Panginoon sa Ginang, marahil ay ayaw kanyang mag-alala dahil ang pamilya ng Ginang. Ginoong Liu, kung may totoong pagbabago sa Jiangzhou, pupunta ba si Panginoon? Kung hindi na makontrol ang sitwasyon, tiyak na hihiling si Panginoon na pumunta. Sige, naiintindihan ko na. Parang hindi natatakot ang Ginang. Ano ang dapat katakutan? Kung bumagsak ang langit, may matatangkad na sa salo. Sa halip na matakot, mag-isip ng maaga. Kung sakaling kailangan talagang pumunta, ano ang dadalhin? Oo, damit at kumot, mga gamot na laging handa at... Palapit na ang unos. Natatakot ka? Ano ang dapat katakutan? Ako, isang magkakatay ng baboy na Panginoon. Huwag kang mag-alala, malamig at nagyayelo. Perpekto para makipaglaban. Ang ganda ng kutis ng matriarka. Sa tingin ko po, mas bata pa kayo kaysa noong mga nakaraang taon. Kahapon, uminom ako ng tsaa kasama ang matriarka ng pamilya Zhang at sinabi niyang masunurin ang aking manugang na apo. Labis ang inggit ni matriarka Zhang. Ako po ay nakikinig sa tabi. Halos purong-puro na ang ginang. Ha ha ha. Lola, ito ang gamot ngayong araw. At kailangan na naming gawin ang ehersisyo. Naku, sa edad kong ito, araw-araw mo akong hinihila para gawin iyon. Walang kuwentang ehersisyo. Ha ha ha. Itong sanga, dapat bang putulin o hindi? Sa tingin ko, lahat ay maganda. Sayang naman kung putulin. Kung hindi pugutin ang patay na sanga, hindi lalago ang bago. Tulong lalaki! Naglalaro ka ng apoy. Hindi dapat ako narito. Dapat nasa ilalim ako ng sasakyan. Hindi, dapat nasa kwadra ako. Dapat ako nasa kahit saan na hindi nakikita ang eksenang ito. Marky, hinihiling ni Ginoong Leon na makipagkita. Sabi niya may emergency na balita militar. Marquis, mula sa Jiangzhou, may ulat na ang salot ay kumalat na sa 3 distrito. Mahigit 1,000 na ang namatay. Ang mga doktor na ipinadala ng korte ay walang magawa. Kian, lumitaw ako sa Anping Village noong panahong iyon. Hindi ito aksidente. Pumunta ako sa Jiangzhou para imbestigahan ang kaso ng korupsyon ni Zhang Haicheng. Hinabol ako at nahulog sa tubig. Napaagos ako sa lugar kung saan ka naglalaba. Kaya mula pa sa simula, niloloko mo ako, na hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Lahat iyon ay peke. Kung ako, alam ko. Kung totoong hindi mo alam ang pinagmulan mo, matagal ka nang dapat na ibenta sa bahay aliwan. Sige, ang Maharlika ba ay muling magpapadala sa iyo sa Jiangzhou? Kung ang Maharlika ay mag-utos, aalis agad ako. Sige, matulog ka ng maaga. Pupunta ako sa botika. Landay, sa bodega, ilabas mo ang lahat ng banga ng alkohol at gupitin mo ang rolyo ng oilcloth. Tatahi ako ng damit pang protekta. Ginang, sa gitna ng gabi, bakit kayo? Ang inyong Ginoong Lu ay pupunta sa Jiangzhou para mamatay. Hindi ba ako dapat mag-empake para sa kanya? Ako'y pupunta na. Ate, sapat na ba ito? Ay, sa Jiangzhou, hindi maraming madala. Hindi rin niya kakayanin mag-isa. Kailangan maraming face mask. Ang quicklime. Malamang meron sa Jiangzhou. Noong nakaraang buhay, nang ako'y pinalayas, wala pang salot. Naalala ko, si Zhang Haicheng pagkatapos, dahil may nagawa siyang mabuti, na-promote siya, libo-libo ang namatay. Ang gobernador ay na-promote. Ito ay paraan upang itago ang malaking sakuna sa mga talaan. Zhang Haicheng, ang galing mo naman sa mga paraan ng krimen. Bigyan kita ng alkohol, maskara at pamahid. Mag-ingat ka. Salamat. Sige na, maaga kang umalis at bumalik. Huwag mong hiyain ang korte. Siguradong hindi ko hihiyain ang Ginang. Malayo na ang Ginang at ang Marquis. Alam ko. Bakit nakatayo pa kayo? Sino bang may pakialam sa kanya?
Nire-relax ko lang ang aking mga mata. Ginang, baliktad ang inyong chopstick. Ginang, luya yan. Ang sabaw ay bagong timplang tsaa. Ate, simula nang umalis ang Marquis, ang puso mo'y mas nababalisa kaysa kanino man. Landay, sabihin mo, ang Marquis at ang mga kasama niya, nasaan na sila ngayon? Ginang, dumating na si Ginoong Leo. Ano iyon? Ang Marquis ba? Kasulatan ng diborsyo. Sumulat siya sa akin ng isang kasulatan ng diborsyo. Ang Marquis ay natatakot na mamatay sa Jiangzhou at mapilitan kang maging byuda. Haha, Lu Huai. Sa tingin mo ba ikaw ay napakadakila? Inayos mo ang iyong mga huling bagay at buong tapang kang humarap sa kamatayan? Sa tingin mo ba nasa Titanic ka? Ginang, ang pag-alis ng Marquis ay may 9 na panganib at isang pagkakataon. Kung ayaw mong manatili sa kabisera, ako, ang iyong nasasakupan, ay handang alagaan ka habang buhay. Paumanhin, Ginoong Liu. Sa puntong ito ng kwento, pupunta ako sa Ganlu Temple. Tiyak na pupunta ako. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Liu. Sa amin, ang diborsyo ay kailangan ng pirma ng 2 partido. Ang isang panig ay hindi balido. Si Lu Huai ay asawa pa rin ni Shen Qianchen. Nagpasya na ang misis. Kung ganoon, hindi na ako pupunta. Sige, huwag kang magmukhang ganyan. Hindi naman ako pupunta para mamatay. Ingat, Mrs. Ano ito? Lola, pupunta ako sa Jiangzhou Dahil nandoon siya? dahil nandoon siya. At dahil ang Jiangzhou ang aking bayan. Kung siya ay nasa Jiangzhou at may mangyari sa kanya, hindi ako magiging payapa bilang asawa. Noong bata pa ako, sumama ako sa matandang marquis sa maraming digmaan. Nakita ko na ang lahat ng uri ng eksena. Bata, bumalik ang buhay. Mrs., huwag kang mag-alala. Si Yuan ay aalagaan ko. Ate, ilang araw lang ako at babalik. Kumain ka ng maayos sa bahay. Ate, hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Sinabi mo na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Paano kung sa Jiangzhou? Huwag kang mag-alala, hintayin mo akong bumalik. Sasabihin ng lahat, ang ate ni Shen Yuan ay isang mahusay na doktor, isang dakilang bayani, napakaastig. Teka, buksan ang pinto. Sarado na ang tarangkahan. Sino ka? Ako ang asawa ng Marquis Ding Yuan. Inutusan akong tumulong sa Jiangzhou. Ate, si Lu Huai? Sa tingin mo ba na sobrang romantic mo? Napakatrahedya? Isang liham ng diborsyo lang at tapos na? Tinatanong mo ba ako? Binigyan mo ako ng liham ng diborsyo? At gusto mo akong palayasin? Ano, nasugatan ka? Dahil sa pagsakay ng kabayo, ang daan mula sa kabisera hanggang Jiangzhou ay sobrang magulo. Parang hindi na akin ang puwitan ko. Masyadong matigas ang likod ng kabayo. Paano ninyo ito tinitiis, kayong mga sinaunang tao? Anong tsa ito? Sobrang pait. Limitado ang mga kagamitan. Hati ng kasal, di ba? Ang pirmang unilateral ay hindi balido. Alam mo ba na ito ay invalid na format? Ang diborsyo ay nangangailangan ng presensya ng magkabilang panig. Akala ko hindi ka darating. Sa tingin mo ba, na lahat ng bagay ay kaya mong dalhin mag-isa? Iyon ay pagiging mabuti sa akin. Sa tingin mo, para sa akin iyon? Pero, tinanong mo ba ako? Sa susunod, huwag kang magdesisyon para sa akin. Madam, mula sa Southern City, nagpadala sila ng isang batch ng mga pasyente. May 7 o 8 na malala. Titingnan ko. Ang sugat mo sa binti ay hindi pa nagagamot. Ang sugat ko ay gasgas lang. Ngayon, unahin nating iligtas ang mga tao. Pag uwi natin, saka kita sisingilin. 30 taon na akong nagpa-practice ng medisina. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalubha na salot. 3 araw ko nang ginagamit ang reseta para sa lagnat at lason. Walang pagbabago. Sa aking palagay,
Dapat dagdagan ang dosis para mailabas ang lason sa katawan. Saan ang sakit mo, ate? Ang tiyan ko, parang may kutsilyong pumapatay sa loob. Anong kulay ng dumi mo? May dugo ba? May dugo. 10 beses o higit pa akong pumupunta sa banyo sa isang araw. Ang lagnat at sakit ng tiyan ay senyales ng disenteriya. Kapag kontaminado ang pinagkukunan ng tubig, ang buong baryo ay hindi makakatakas. Ito ay isang salot. Simula ngayon, hatiin ang mga pasyente ayon sa bigat ng sintomas. Ilipat ang mga banayad sa kaliwang kubol. Ang mga malala ay mananatili rito. Ang mga tagapag-alaga ay dapat magsuot ng mask at guwantes. Ang inuming tubig ay dapat pakuluan. Walang sino man ang dapat uminom ng hilaw na tubig. Naiintindihan ba ninyo? Ginang, di 10 taon na akong nagsasanay ng medisina. Ang paglilinis ng init at lason ay ang tamang paraan na nakasulat sa mga aklat ng medisina. Ang tamang paraan na nasa libro. Nagamot ba nito ang mga may sakit? Dalawang Ginoo, kung sa tingin ninyo mas mahalaga ang dangal kaysa buhay ng pasyente, isang tanong lang, ilang pasyente ang nagamot ninyo? Anak, gising. Landay, magdala ng mainit na tubig at kumuha ng malinis na tela. Ginang, marumi? Anong marumi? Kapag nagkatay ako ng baboy, mas marumi pa dyan. Dapa at huwag gumalaw. Kunin ang alkohol na iyan. Kuskusing lahat ng tela na may alkohol. Simula ngayon, sa bawat malalang pasyente, sundin ang prosesong ito. Ginang, para kayong Diyos na bumaba sa lupa. Ate, hindi ako Diyos. Isang tagakatay lang ako ng baboy. Nagkataon lang na marunong ako ng konting medisina. Madam, dumating si Ginoong Zhang, ang prepekto ng Jiangsu. Nagdala siya ng isang kariton ng mga gamot at isang grupo ng mga sundalo. Ang laki ng entourage. Kung dumating na. Kailangan ko pa ba siyang yumukod? Madam, hindi ba kayo lalabas para salubungin siya? Kung tunay niyang ibibigay ang mga gamot, papasok siya mag-isa. Madam, huli na po ako. Kasalanan ko. Huwag kayong masyadong magalang, Ginoong Zhang. Ang mga gamot na ito ay mula sa opisina ng prepekto. Nalutas ang agarang pangangailangan. Dapat lang. Dumating ang Panginoon at ang madam sa epidemic area. Ako ay lubos na humahanga at nagpapasalamat. Hindi ako makatulog sa gabi. Ito ba ang madam? Nung nasa kabisera ako, Narinig ko na ang galing ng madam sa medisina. matagal ko nang hinahangaan kayo. Ngayong nakita ko na, tunay na ang ganda ng inyong aura. Ang yabang ng opisyal na ito, tingnan ko, ang pula ng iyong mukha, mukhang maganda ang tulog mo. Ginoong Jiang, masyado ninyo akong pinupuri. Hindi naman ganoon kahusay, pero si Ginoong Jiang, napakasipag sa pagpapatakbo ng Jiangzhou. Hindi po. Madam, kung may kailangan kayo, sabihin lang. Ako po. Talaga? Sige, hindi na ako mahihiya. Sa timog ng lungsod, may isang nayon na hindi pa nasusuri. Pahiram pa ng 2 kariton na hinihila ng mola. Isa para sa apog, isa para sa mga tao. Ayusin ko na po. Pagkatapos ma-lockdown ang Jiangzhou, kung may kakulangan man, sana po ay patawarin ninyo ang Panginoon. Ang mga bagay sa labas ay hindi makapasok, at ang mga bagay sa loob ay hindi makalabas. Ang matandang ito, ginugulo ako. Madam. Bumaba na ang lagnat ng anak ko. Kumain siya ng lugaw kaninang umaga. Salamat po sa inyo. Huwag kayong lumuhod, aling. Huwag muna kayong magpasalamat. Hintayin nating makabangon siya. Madam, kayo ay isang buhay na diwata. Madam, pinupuri kayo ng lahat. Sino ba ang makakatanggap ng ganyang papuri? Alam mo ba kung ano ang introvert? Madam, pinupuri kayo ng lahat. Bakit ka tumatakbo? Ano ang introvert? Madam, uminom po kayo ng tsaa. Ang mga nayong unang nagkasakit ay nasa ibaba ng agos. Wala ni isang kaso sa itaas ng agos. Hindi ito normal. May problema sa tubig. Ang pinagmulan ay nasa itaas. Tama. Tingnan natin ang itaas. Ako na lang ang pupunta. Dito ka lang maghintay. Sasama ako. Kung hindi, susulatan kita ng divorce paper. Kayo mga sinaunang tao, puro lakad lang ang gamit. Sino kaya ang may utang ang mga binti kong ito sa nakaraang buhay? Huwag gumalaw. Ilagay sa ilong. Ito ang mga lihim na marka ng iyong mga tauhan sa mansion ng Marquis.
Ako yun. Ipinadala para suriin ang corruption accounts ni Zhang Haicheng. 6 na tiktik. Nandito lahat. Sinabi mo na hindi mo sila pababayaan mamatay. Ginawa ko ang makakaya ko. Pero hindi pa rin sila nakaligtas. Ito ang karwahe ng mansyon ni Zhang Haicheng. Bilisan nyo, sabi ng amo. Walang maiiwan na buhay. Sabihin na lang na namatay sa salot. Walang makakaalam. Ang mga tiktik ng korte ay patay sa ilog. Si Zhang Haicheng, akala niya sa Jiangzhou ay kaya niyang maghari. Tatlong dumping site, 17 bangkay. Ang mga bakas ng gulong ay double round. Eksklusibo para sa opisina ng Sishi. Tara, hindi na tayo dapat magtagal dito. Itinapon ni Zhang Haicheng ang mga bangkay sa ilog, humadlang sa mga susunod na investigador, at nagdulot ng salot. Ito ay pagtakpan ang malaking kalamidad. Ginang Marquis. Kung makuha natin ang mga bangkay na ito, iyon ay matibay na ebidensya. Ngayon, wala ng oras para makuha sila. Binibilisan ni Zhang Haicheng ang pagsira ng ebidensya. Kung mananatili tayo sa Jiangzhou, maaga o huli, mapapahamak tayo. Ang mapa at mga marka sa panyo, kasama ang mga bangkay sa lambak, sapat na iyon. Hindi pa sapat ang ebidensya. Kailangan nating bumalik sa kabisera para humarap sa emperador. Dumaan sa mga eskinita para iwasan ang pangunahing daan. Handa na ang kabayo. Sa likod na pinto, kung malaman ni Zhang Haicheng, umalis na si Lord at si Madam, kaya kong patagalin sila rito. Mag-ingat ka, huwag kang magpakatigas. Kung mali ang sitwasyon, tumakbo ka. Huwag kang mag-alala, Madam. Liu Darren, yung sinabi mo dati, kapag nakabalik na ako, sasagutin kita. Ito ang Anping Village. Sa silip lang ako. Sulyap lang. Aalis na. Ah, Tita Wang, bakit kayo? Kian, anak. Nakauwi ka na rin. Maagang nawala ang mga magulang mo. Ikaw lang ang nag-aalaga kay Yuan na bata. Sa nayon, nagkakatay ka ng baboy para mabuhay. Hindi inaasahan na napangasawa mo si Lord. Qianxian, ito ang tinapay na ginawa ng hipag mo. Magdamag, dalhin mo, para kainin sa daan. Ang layo ng kabisera. Huwag kang magutom sa daan. Iam, Lord, Kai ay isang mataas na opisyal mula sa kabisera. Pero si Qianxian ay taga-Anping Village natin. Kaming lahat sa nayon ay pamilya niya. Sa susunod, kung may manakit sa kanya, magpapatugtog kami ng tambol. Qianqian, ang Anping Village ay iyong tahanan. Kahit sino pa ang pinakasalan mo, kahit anong asawa ka pa, dito ay lagi mong tahanan. Mga kababayan, ako si Lu Huai ay nanunumpa rito. Hinding-hindi ko kailanman iiwan. Si Shen, Qian. Sige, hintayin mong matapos ko ang aking gawain sa kabisera. Babalik ako sa Anping Village upang magkatay ng baboy para sa inyong lahat. Libreng kain hanggang mabusog kayo. Itong bata ay naging isang marangal na babae. Baboy pa rin ang laman ng bibig. Tara, bumalik na tayo sa kabisera. May tambangan. Ba't sobrang tahimik? Walang tunog ng insekto, walang huni ng ibon, natatakot ang mga insekto sa hininga ng tao at sa amoy ng bakal, lahat ng dahon ay nakaturo sa iisang direksyon. Ito ang bakas ng paulit-ulit na pagyapak ng tao. Mga 10 tao o higit pa. Pwede ba tayong umatras? Mula nang pumasok tayo sa kipot, isinara na ng mga nasa likod ang daan. Kung ganoon, hindi na tayo babalik. Susugod tayo at lalaban para makalabas. Takot ka ba? Takot. Pero mas takot akong mamatay. Bumalik at makita si Lord Yuan. Sugod ka lang ng sugod. Susunod ako sa iyo. Dumikit ka lang. Shen Qian, noong nakaraang buhay mo,
Kahit ang mga bangkay ay hindi mo kinakatakutan. Ilang magnanakaw lang, ano ba yon? Sugod. Ang tagal ni ate. Ang salot sa Jiangzhou ay hindi pa tapos. Wala akong magawa. Sa pagkakataong ito, mag-iiba kaya? Oo, tiyak. Yuan, bago umalis ang ate mo, may sinabi ba siya? Sinabi ng ate na babalik siya ng ligtas. Di maniwala ka sa kanya. Ang manugang ng Panginoong Ding Yuan ay hindi madaling mamatay sa labas. Mahal na ginang, gabi na. Magpahinga na po kayo. Hintayin ko muna silang bumalik bago ako matulog. May tao sa kanan. Makapal na gubat sa kanan. Dumiretso sa butas na iyon. Ang hangin ay galing sa harap. Ang mga gilid ay hindi pa nakasara. Dumikit sa kabayo at yumuko. Patay na puno sa unahan. Bitawan ang renda at tumalon. Kian, mauna ka na. Ako ang hahadlang. Manahimik ka. Kaya kong buhatin ang baboy na 100 kilo. Magtipid ng lakas. Huwag magsalita. Mas mabilis ang pagdurugo. Doon, huwag siyang hayaang tumakas. Siya ay may lagnat. Malamang impeksyon mula sa sugat ng espada. Pero hindi ganoon kabilis ang ordinaryong sugat. May problema sa palaso. May laso ng palaso. Walang anesthesia. Tiisin mo. Kian, ayaw kong makipaghiwalay. Ganyan ka pa rin, iniisip mo pa yan. Pag gumaling ka, saka kita sisingilin. Kaya mong maglakad? Sa kabila ng burol na to, ang pangunahing daan na. Noong nakaraang buhay, ang pinakamalayo ko ay marathon. Ang braso mo. Pag uwi, kailangan ipatingin sa manggagamot. Kung may naiwang balingkinitan sa buto, hindi ko makita. Hindi ko alam kung may natira. Ikaw ang masusunod. Siyempre, ngayon, nasa ilalim ka ng utos ko. Manong, itong kariton ng kahoy, papunta ba sa kabisera? Mag-asawa po kaming umuuwi sa bahay ng misis ko. Naaksidente siya sa daan. Pwede po bang makisakay? Sige, sumakay na kayo. May espasyo sa likod ng kahoy. Hanggang sa pintuan ng lungsod. Dagdag 20 barya. At sa checkpoint, huwag na kayong magsabi na hindi ko kayo binalaan. Mahigpit ang pagsusuri ngayon. Sabi nila, hinuhuli ang takas mula Jiangzhou. Salamat po, Manong. Malaking tulong po ito. Ano ang laman ng kariton? Puro panggatong po. Ihahatid ko po sa bahay ni Ginoong Zhang, sa likod ng kahoy. Sila po ang anak ko at manugang. Nasugatan ng binti sa pag-uwi sa bahay ng biyanan. Sige, tuloy na. Manang Chang, magpakulo ng tubig. Isinakay ng ate ko si Lord. Lason ang dulo ng palaso. Buti na lang nailabas agad ang dugong may lason. Nailigtas natin ang braso. 30 taon na ako sa Imperial Hospital. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kahusay na paggamot sa sugat. Paano ninyo nagawa, Ginang? Apurahan ang sitwasyon, ginamit ko lang ang anumang meron. Maupo ka, para sa iyo ito. Noong bata pa ako, sumama ako sa asawa ko sa maraming mapanganib na araw. Ngunit isang babae na nagbuhat ng lalaki mula sa mga palaso, ikaw ang una. Salamat, Lola. Nasa atin pa ang ebidensya. Ngunit ang mga bangkay sa lambak marahil si Jiang Haicheng ay naalis na. Hindi sapat ang panyo lamang. Pwede niyang sabihin na ako ang gumuhit niyan, na naghihiganti ako dahil sa personal. Ang ebidensya ay dapat may pisikal na bagay para maging matibay. Ang susi ay ang testigo. 6 na tao ang ipinadala sa Jiangzhou para mag-audit. May isa pang hindi natin alam kung nasaan ang bangkay. Ate? Oh? Sa tingin ko, ang mga taong iyon ay may tiyak na kahinaan. Noong nagtatago kayo sa bundok, may narinig ba kayo sa mga humahabol? Sinabi ng nakatataas na ang nakatakas ay iniwang buhay. Alam ninyo ang dapat gawin. May isa pang buhay na testigo.
Yung hadlang sa malaking baha, pinapatay ang Imperial Envoy. Si Jiang Haicheng ay nag-operate sa Jiangzhou ng maraming taon. Hindi ko alam. May ganoon siyang katapangan. Majesty, nasa lahat ang ebidensya. Lahat ay maaaring ipakita sa harap. Pero kung sasabihin ni Zhang Haicheng na, ang selyo ay peke, ang token ay natagpuan lang, kulang pa ako ng isa. Ang saksi. Nagpadala ako ng 6 na espiya sa Jiangzhou. 5 ang namatay. At isa ang nawawala. Majesty, ako mismo nakarinig na sinabi ng mga humahabol. May isa pang buhay na hindi natagpuan. Ang taong ito ay malamang nakatago sa isang lugar sa kabisera. Kapag nahanap siya, lahat ng ebidensya laban kay Zhang Haicheng ay mawawalan ng saysay. Mag-uutos ako ng lihim na investigasyon. Shen, may nagawa kang mabuti sa pagkontrol ng sakit sa Jiangzhou. Sabihin mo, ginto, pilak, lupa o titulo. Lahat ay gagawin ko. Ano ang gusto mong gantimpala? Majesty, wala akong gusto. Hiling ko lang napayagan. Ang kapatid kong lalaki, si Shen Yuan, makapasok sa Imperial Academy. Alam mo ba ang Imperial Academy? Sa Imperial Academy, anong klasing pamilya ang mga estudyante? Kahit mahirap ang aking kapatid, siya ay matalino at masipag. Wala akong ibang hiling. Basta bigyan siya ng pagkakataong mag-aral. Payag. Ate, sa Imperial Academy puro anak ng Maharlika. Tatawanan ba nila ako? Aapihin ba nila ako? O kaya? Yuan, noong nasa Anping Village ka, may tumawa ba sa ate mo na nagkatay ng baboy? Wala. Tayo ay namumuhay sa sariling sikap. Walang nakakahiya dyan. Hindi mo kailangang mambola kahit sino. Hindi rin kailangang matakot. Mag-aral kang mabuti. Pakinggan mo kung ano ang pinag-uusapan nila. Ano ang itinuturo ng guro. Umuwi ka at sabihin sa ate. Ate, may itinatago ka ba sa akin? Matulog ka na. Bukas unang araw ng pasukan. Huwag kang pumasok na may eye bags. Oh. Ate, bakit mo ba talaga ako pinapunta sa Imperial Academy? Para ba talaga sa akin na maging top scorer? Ang pagiging top scorer ay sa hinaharap. Pagpunta mo doon, malalaman mo. Oh. Yuan, ikaw lang ang sarili mo. Ang natitira ay ang iyong mga tainga. Sila mismo ang makakarinig. Kahapon, may narinig ako na may isang tag-atay ng baboy na pumasok sa Gozijian. Hindi ako naniwala. Ha ha ha. Iniligtas ng ate mo ang mga tao sa ilalim ng pamamahala ng tiyuhin ko. Sa susunod, may reward din ako sa'yo. Ha ha ha. Ako ang nakababatang kapatid ng tagatay ng baboy. Pero ang emperador mismo ang nagsabi na papasok ako sa Gozijian. Bakit sa tingin mo nagkamali ang emperador? Magaling na sinabi, Ginoong Zhang. Ang tiyuhin mo ay nasa Jiangzhou, gumawa ng malaking kaguluhan. Ikaw naman sa Gozijian, hindi ka rin tumitigil. Kapag nalaman ng tatay mo, sino kaya ang unang papaluan? Ang tigas mo. Maghintay ka lang. Ang taong ito ay mapaghiganti. Mag-ingat ka. Bakit mo ako tinulungan kanina? Ako si Zhao Mingyuan. Ang ama ko ay ang duke ng Ying. Ang aming pamilya, lahat ng general ay gustong-gusto ang katulad mo. Si Shen Yuan, galing sa Anping Village. Yung bagong nakulong sa bilangguan ng Ministry ng Katarungan. Balita ay dinala sa Nanya Hoji. Hindi ba yun nasa ilalim ng ministry ng katarungan? Bakit siya ikinulong sa pribadong bahay sa Nanya? Sa pribadong bahay, mas madaling magtago ng tao. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko na mag-usisa tungkol dito. Sabi may kinalaman kay Gobernador Zhang. Bilangguan ng Ministry ng Katarungan, may isang tao mula sa Jiangzhou na nakakulong, ngunit dinala siya sa pribadong bahay sa Nanya Hoje. Ate, may silbi ba ito? Ate, ngayon ko lang naunawaan. Ipinasok mo ako sa Gozijian, di ba? Bumalik ka mula sa Jiangzhou. 3 araw akong nakakulong sa bahay at hindi ka pinuntahan. Sabi ng tatay ko, huwag akong makialam. Mingju, hindi ako pumunta ngayon para magbalik tanaw. Napansin ko na. Sabihin mo na. Anong problema? Hindi pa tapos ang kaso sa Jiangzhou. Si Zhang Haicheng ay matagal nang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang Panginoong Marquis ay nasa liwanag. May mga bagay na hindi maginhawang alamin. Nasa mansyon ng Duke ng Inglaterra ka. Maririnig mo ang mga bagay na hindi marinig sa mansyon ng Marquis. Ano ang gusto mong bantayan ko? Sino sa gobyerno ang nagsasalita para kay Zhang Haicheng? Sino ang gumagawa ng mga lihim na galaw? Tama, sige. May isang bagay na malamang hindi mo pa alam. Noong nakaraang araw, nagmumura ang tatay ko sa study. Sabi niya, ang mga dating kasamahan ni Zhang Haicheng ay aktibo sa lahat ng dako.
Gusto nilang samantalahin ang usaping Jiangzhou upang agawin ang kredito. Ano ang sinabi ng Duke ng Inglaterra? Isang grupo ng mga hindi pa nakapunta sa digmaan mga mapagpanggap na iskolar. Agaw kredito, hanggang sa mga ulat militar. Noong panahon ng salot sa Jiangzhou, nasaan sila? Nakaupo sa kabisera? Umiinom ng tsaa? Ang kamay ni Zhang Haicheng ay umabot na sa mga lugar na hindi dapat abutin. Ang kasong ito ay hindi lang simpleng korupsyon. Ah, tama. Noong nakaraang araw, dumating si Chen Wanqing sa mansyon para hanapin ako. Ayaw kong makipag-ugnayan sa kanya. Ano ang pakay niya? Ngunit naisip ko kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Hindi siya nanatili ng maayos sa bahay. Biglang pumunta sa mansyon ng Duke ng Inglaterra tiyak na hindi para mamasyal at tumingin ng mga bulaklak. Salamat, alam ko na ang tungkol dito. Si Chen Wanqing, gusto niyang muling makipag-ugnayan. Baka ang pamilya Chen. Nanya Hojie. Dito puro mga bahay ng mayayaman. Kung itatago ni Zhang Haicheng ang tao sa Jingcheng, ito ang pinakaangkop. Nanya Hoje, may mga 20 ilang mansyon. Walang oras para suriin isa-isa. Ang mapagkakatiwalaan ni Zhang Haicheng ng aking asawa, hindi mga dating sundalo niya, kundi mga matandang kaibigan. Bukas, papuntahin si Qingping para alamin. Ate, sabi ni Jiang Chang, ang bahay nila ay nasa Nanya Hojie, may isang lumang bahay. Walang tao ng ilang taon, kamakailan ay biglang naupahan. Mabilis ang pag-upa ginawa ng katiwala. Mabilis pumasok. Hindi na inalam ang pinanggalingan. Hindi ginambala ang may-ari. Dito na tayo pumasok. Walang alikabok sa pintuan. May pumapasok at lumalabas kamakailan. May ilaw sa likod na silid. Hindi bababa sa 4 na gwardiya, hindi tulad ng karaniwang utusan. 2 tao ang nagbabantay sa pinto, 2 tao ang nagpapatrol sa bakuran. Ito ay paraan ng pag-ikot sa militar. Maghintay ka rito para sa akin. Tik-tik ng Dingyuan Marquis. Ano ang numero mo? Ikaw ang Marquis. Panginoon, ako po si numero 03 ng pondo para sa irigasyon ng Jiangzhou, lahat ng orihinal na talaan. Naaalala ko lahat sa isip ko. Magkano ang inilipat ni Zhao Haicheng sa anong lihim na linya? Wag dito, pag-uwi na lang. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Ang talaan ay nakatago sa labas ng Jiangzhou sa ilalim ng pedestal ng 3 lagusan. Tiniis ko hanggang ngayon para lang makayanan upang sabihin ito ng personal sa Panginoon. Ngayon, nasabi ko na. Wala na akong pagsisisihan kahit mamatay ako. Hindi ka mamamatay. Ang iyong testimonya bawat sugat na natamo mo ay magiging mga pako na papatay kay Zhang Haicheng 03. Kayanin mo. Walang sumunod sa atin. Sigurado ba tayong hindi tayo nahuli? Huwag kang mag-alala, naayos na ang Qingping, ang pinakaligtas na gwardiya. Si Miss at ang grupo ay lumabas mula sa Nanya Hoji. Bukang papunta sa bahay ng Panginoon. Sumunod tayo nang hindi tayo mahuli. Panginoon, ang ledger ay nakatago sa labas ng Jiangzhou. Ako noon, binilot ang ledger ng 3 patong ng oilcloth, isiniksik ito, at pinahiran ng putik sa labas. Qingping, umalis ka ngayong gabi sa maliliit na daan bago sumikat ang araw. Pumunta sa Jiangzhou at kunin ang ledger. Bumalik ka agad. Huwag mong abalahin ang sino man. Panginoon, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, tiyak na ilalagay ang ledger sa harapan ng kamahalan. Magdala ka ng tuyong pagkain. Kamahalan, ang prepekto ng Jiangzhou na si Zhang Haicheng ay nagnakaw ng pondo para sa irigasyon. Pumatay ng 6 na investigador. Itinapon ang mga bangkay na nagdumi sa pinagkukunan ng tubig, nagdulot ng salot, pinag-usig ang Imperial Envoy, at lihim na humingi ng testimonya. Ako, sa pangalan ng Dingyuan Marquis, ay naghaharap ng pisikal na ebidensya, testimonya, ledger, at 3 matibay na ebidensya. Kamahalan, ito ay peke mula sa Marquis.
Ang Markiding Yuan at ako ay may matagal ng personal na away, gumaganti dahil sa personal na galit. Mangyaring suriin ng kamahalan. Ang Ministry ng Katarungan ay susuriin ito sa harapan. Naglalahad, kamahalan. Ang ipinapakita ng ledger tungkol sa pondo para sa irigasyon ng Jiangzhou, ang halaga, petsa, at selyo ay ganap na tumutugma sa tala ng Ministry of Works. Ako, sa pangalan ng Ministry ng Katarungan, ay sumasaksi. Ang ledger na ito ay totoo, hindi ito peke. Kamahalan, ako ay isang lihim na ahente ng Dinyuan Marquis. Numero 03, Zhang Haicheng. Ang espesyal na pondo para sa irigasyon na inilaan ng korte ay kinurakot ng higit sa kalahati. Ang mga taong humawak at nakipag-ugnayan, lahat sila ay maaari kong ituro ng isa-isa. Zhang Haicheng, nasa Jiangzhou ka ng 2 taon. Ilang tao ang pinatay mo sa pagkurap ng pera? Ang bawat halaga ay nakatala sa ledger. Kamahalan, mayroon akong isang ulat. Ang dating tauhan ni Zhang Haicheng ay nagpapamahagi ng pabor sa kabisera kamakailan. Sinusubukang sirain ang ebidensya. Ilang liham na may kaugnayan ang aking naharang. Kamahalan, inosente ako. Ako ay nasa Jiangzhou ng maraming taon. Walang merito. Ngunit may pagod. Ang mga opisyal at halaga ng pera na binanggit sa mga liham, ang mga tiyak na utos na sirain ang ebidensya ay narito lahat. Ministro ng Katarungan, makinig sa kautusan. Si Zhang Haicheng ay agad na ikulong sa bilangguan. Ang 3 tribunal ay magsasagawa ng paglilitis, sasaliksikin ng lubusan ang kaso ng korupsyon sa Jiangzhou. Umuwi ka at sabihin sa lola mo, naligtas ka. Pag-imbestiga sa malaking kaso ng korupsyon at pananakot, nagtagumpay ka na naman. Noong nakaraan, isang pwesto lang sa Imperial Academy ang hiniling mo. Sa pagkakataong ito, dapat para sa sarili mo, ano ang gusto mo? Kung papayag ang mahal na hari, nais kong umuwi upang kumain kasama si Lola, ang kanyang kamahalan. Kamakailan ay gumagawa siya ng isang ehersisyo para sa kalusugan. Kapag wala ako, tiyak na magdadahilan siya. Sa loob ng maraming taon mula nang ako'y umakyat sa trono, unang beses ko nang makakita ng humingi ng gantimpala. Sa kalagitnaan ay nagmamadaling umuwi. Sa wakas ay nakabalik na ang ginang nitong mga nakaraang araw. Si Matriarch ay hindi mapakali, hindi rin makatayo. Sabi niya, hintayin daw ang pagbalik mo. Wala naman sa akin, iyon lang ang ehersisyo. Hindi ko nagawa ng ilang araw. Noong wala ka, nakalimutan ko ang 2 galaw. Kalahating araw lang akong lumabas. Halika, sundan mo ako. 1, 2, 3. Talagang katawa-tawa. 3 isa-isa. 3 isa 2. 3. 3. 3 isa 2. 3. Mabuti na mayroon ako sa iyo. Ulitin mo. Hindi ko narinig ng malinaw. Wala akong sinabi. Nakita ko na mula ang tenga mo. Patay na si Zhang Haicheng, maghintay ng tamang pagkakataon. Shen Qianqian, sa tingin mo, tapos na ito? Juan, ano ang lulutuin ng kusinero mo ngayon? Yung kinain ko sa bahay nyo dati, may natira pa bang snow lady? Isang pulubi. Ito, mainit pa. Kainin mo muna. Ano pangalan mo? Doggy, tawag nila sa akin ay Doggy. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na sila. Nawawala rin ang ate ko. Sumama ka sa akin. Juan, ano ito? Nakuha ko sa kanto. Mamamatay na siya sa lamig. Ate, may mainit na lugaw pa ba tayo? May kalahating palayok pa ng red bean lugaw. Jiao Ming Yuan, pumasok ka at isara ang pinto. Pumapasok ang malamig na hangin. Sige, ate. Madam, nakakita ako ng 2 lumang damit. Noong bata pa si Marquis, isuot muna natin ito sa bata. Ang batang ito ay katulad ng hitsura ni Yaya Sun na kasama ni Chen Wanqing. Magkamukha silang 2. Si Yaya Sun ay ang nanay ko. Pero matagal na akong hindi siya nakikita. Si Yaya Sun ay kanang kamay ni Chen Wanqing. Ang anak niya bakit napunta sa lansangan at namamalimos? Saan ba ang dating bahay mo, Guzi? Sa Mower Hutong, tapos wala na.
Paano nawala? Noong gabing iyon, may sumisira ng pinto. Inilabas kami ng nanay ko at ng ate ko mula sa bintana sa likod. Hinila ako ng ate ko at tumakbo kami. Tumakbo kami ng malayo. Lumingon ako, nasusunog ang bahay. Nasaan ang ate mo? Dinala ako ng ate ko sa pamamalimos. Tapos sinabi ng ate ko na hindi kami parehong makakaligtas. Pumunta siya sa Chanchunlu. Ninakaw ng masasamang tao ang pera ko. Nagutom na lang ako. Ma'am, maaari mo ba akong dalhin sa aking ate? Ang pangalan ng ate ko ay Xiaohe. San Xiaohe? Sige, ipapahanap ko. Sumama ka muna kay Kuya Yuan para matulog. Ma'am, si Nanny Sun, siya ang pinakamasunurin na taong nakita ko. Noong nagkasakit ng malala ang dating ginang, si Chen Wanqing ay kusang nag-alaga sa tabi ng kama. Nagluto ng gamot at pinainom. Walang ibang pinayagang humawak. Walang ibang pwedeng humawak. Sabi niya natatakot siya na ang mga katulong ay magaspang. Noong gabing mamatay ang dating ginang, iniutos niya kay senyor na alagaan siyang mabuti. Kaya kahit anuman ang gawin ni Chen Wanqing, tinitiis ni senyor. Nagkasakit ng malala ang buntis na ina. Kusang nag-alaga si Chen Wanqing. Nagluto ng gamot at hindi pinayagang humawak ang iba. Hindi ba ito ang laso na pamatay baboy? Manang, sino ang nagluto ng gamot ng dating ginang noong mga panahong iyon? Si Chen Wanqing at si Nanny Sun. Oh? Mula simula hanggang wakas, walang ikatlong tao na pinayagang humawak. Akala ko noong panahong iyon ay tanda ng paggalang. Ngayong naiisip ko, iyon ba ay paggalang? Iyon ay dahil natatakot siyang may makakita. May dagdag sa kaldero ng gamot. Hindi ako nagpapaluhod sa loob ng bahay ko. Nailigtas na si Ginoong Liu. Nailigtas na. Sinunod ko po ang utos ni Ginang. Hindi na ako tumawad. Pinunit na ang kontrata ng pagkaalipin. Si Guzi ay nasa gilid ng silid. Hayaan mo munang magkita ang magkapatid. Xiaohe, noong araw na iyon 5 taon na ang nakakaraan nang mangyari ang insidente sa inyong pamilya. Ano ang naaalala mo? Noong gabing iyon, nakatulog ako at may kumakatok sa pinto. Itinulak ng nanay ko ako at ang kapatid ko palabas sa likurang bintana at naglagay ng isang supot sa aking dibdib. Sabi niya, huwag lumingon, huwag bumalik sa pamilya, Chen. Pagkatapos ay nasunog ang bahay. Binibini? Hindi naman sa iniisip mo? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang supot na ibinigay sa iyo ng iyong nanay, nariyan pa ba? Ang Chuanwu ay nagpapagaling ng sakit ng kasukasuan at nagpapainit para mawala ang sakit. Ang yumaong ginang ay may malubhang sakit sa puso noon. Kung pagsasamahin ng Chuanwu at ang kontra na gamot, ilalagay ng magkasama, iyon ay lason sa puso. Xiaohe, itong supot, iiwan muna rito sa akin. Ang bagay na ibinigay ng iyong nanay, pagkatapos ng mga bagay-bagay, ibabalik ko sa iyo, kasama na ang lahat ng dapat ibalik. Naayos na ang lahat sa Changchunlu. Binayaran ko na rin ang mga tao doon. Walang maghahanap ng gulo. Salamat sa pagsisikap. Si Xiaohe ay mas maganda ang kutis nitong mga nakaraang araw. Magaling ang pagkakagawa. May utang ako sa iyo ng isang pagkain. Wala po iyon, Ginang. Nag-utos lang po ako. Sa lugar na tulad ng Qianchunlu, ikaw na isang disenteng tao ang pumasok, tatandaan ko ang pabor na ito. Paano niya balak bayaran? Kinuha ko ang lumang reseta ng dating ginang at inilabas ko. Ang dating ginang ay may rayuma sa kasukasuan. Ang reseta ay laging may Chuanwu. Amat, kunin mo ang lumang reseta ng Imperial Hospital, pati na ang huling reseta. Ang Chuanwu ay kontra sa bangsya. Ang Imperial Hospital ay gumamit ng bangsya para sa fighting poison with poison. Pero kung papalitan ng bangsya ng Baimu, ito ay lason sa puso. Lalo na para sa mga may mahinang puso. Isang dosis lang. Iyon ay tiyak na mamatay sa heart failure. Chen Wanqing. Pinakialaman mo ang gamot ng ina ni Lu. Pagkatapos, pinatay mo ang buong pamilya ng mga sangkot. Akala mo ba ang patay ay hindi makapagsalita? Ang bawat ladrilyong inilatag mo ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Kian, anong ginagawa mo riyan?
Nagpapakulo ng gamot, ang daming amoy ng gamot, masisindak ka, huwag kang pumasok at madumihan. Magpahinga ka na. Matutulog na ako sa study. Ginang, kailan ninyo sasabihin sa Marquis? Sa araw na mailak ang ebidensya, kung sasabihin ko ngayon, ano sa palagay mo ang gagawin niya ngayong gabi? Papatayin niya siya ng sarili niyang kamay. Ang buhay ni Chen Wanqing ay hindi karapat-dapat na madumihan ang kanyang mga kamay. Hindi na ako iinom ng tsaa. Noong nakaraang araw, ang tatay ko ay humarang ng isang ulat militar mula sa hangganan. Ang pamilya Chen sa labas ng hangganan ay bumibili ng maraming salitre at asupre. Salitre at asupre, kasama ang alkohol ay nagiging pulbura. Kung itago ng pamilya Chen ang tatlong ito sa mansyon ng Marquis, maaari nilang isakdal na nagtayo tayo ng pulbura ng lihim, nakikipagsabwatan sa labas ng hangganan. Sila ay tiyak na nag-counterfeit na ng selyo ng mansyon ng Marquis. Ang tatay ko ay ganoon din ang opinyon. Ngunit wala siyang konkretong ebidensya. Hindi siya makapagsalita ng maayos sa korte. Ngunit sinabi niyang sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo. Gusto niyang mag-frame up. Kung gayon, gagamitin natin ang kanyang plano. Hayaan nating siya mismo ang magdala ng ebidensya sa atin. Hindi lang iyon, kailangan nating gawin siyang sa harap ng emperador, personal na iharap ito. Kung mas mataas ang isasakdal, mas malaki ang bagsak. Kailangan niyo ba ng tulong ko? Mingzu, huwag kang makialam dito. Ang tatay mo ay si Ying Guogong. Ikaw ay nananatiling walang bahid. Iyon ang pinakamalaking tulong. Qian, mag-ingat ka. Ang pamilya Chen sa pagkakataong ito ay naglalayong kunin ang buhay mo. May iniisip ka? Iniisip ko, kung isang araw matuklasan mo na ang pinakapinagkakatiwalaang tao sa tabi mo ay isang makamandag na ahas. Ano ang gagawin mo? Depende kung sino ang kakagatin ng ahas. Kung ako ang kakagatin, bibigyan ko siya ng mabilis na kamatayan. Kung ikaw naman? Paghihiwa-hiwain ng 1,000 beses. Malapit na, Chen Wanqing. Ang mga araw na nagpapanggap kang tao, malapit nang matapos. Madam, gusto kong ipaghiganti ang aking ina. Kailangan mong isipin ng mabuti. Ang paghihiganti ay hindi lang pagsigaw ng reklamo. Ang iyong mga mata ay katulad ng iyong ina. Si Chen Wanqing ay may konsensya. Iiwan kanya bilang personal na katulong. Pero hindi ko na maalala ang kanyang itsura. Kailangan mo lang tandaan ang isang bagay. Siya ang pumatay sa iyong ina. Ang pamilya Chen ay mag-frame sa Marquis. Tiyak na may gagawin sila. Ikaw ang maglabas ng balita na ikaw mismo ang gagawa. Naintindihan mo ba? Madam, pupunta ako kahit saan para sa'yo. Kailangan mong mabuhay upang makita mo siyang pumunta sa impyerno. Pagkalipas ng ilang araw, sa mga lansangan ng kabisera, tahimik na kumalat ang isang bulong-bulungan. Ang Dingyuan Marquis, kamakailan ay madalas na nakikipagkita sa mga mangangalakal mula sa loob ng hangganan. Mukhang may iligal na paghahatid ng mga kalakal. Madam, ang mga chismis sa labas ay napakalakas. Gusto niyo bang alamin ko kung sino ang nagkakalat ng chismis? Hindi na kailangan, ako ang nagpakalat. Mas lumakas pa, mas mabuti. Kapag narinig ng pamilya Chen, maiisip nila na dumating na ang oras para mag-frame. Hihintayin ko silang mahulog sa bitag. Miss, handa na ang tsa. Tingin ko maganda ang kutis niyo ngayon. Ang hairpin na ito ay bagay sa inyo. Ano ang pangalan mo? Ang bodega ng pamilya Chen sa Hilagang Lungsod, nagtago ng 3 kahon ng alak, peke ang selyo, tatak, ng Dingyuan Marquis. Nasa lugar na ang lahat ng ebidensya, naghihintay lamang sa desisyon ng Marquis at ng kanyang asawa, oras na para hulihin. Ano ang ginagawa ng pamilya Chen sa mga nakaraang araw? Nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng asin. Mukhang gusto nilang umatake sa Palasyo Banquet. Alis na ako. Si Liu Qingping ay talagang mabuting tao. Mabilis kumilos tahimik, pero mapagkakatiwalaan. Marquis, nagsiselos ka ba? Hindi. Karaniwan, kakaunti lang ang sinasabi mo. Kapag nagsiselos, mas kakaunti pa. Napansin ko. Madalas kanyang tingnan. Iyon ay tingin ng kasamahan. Ikaw? Kanino ang tingin mo ngayon? Tingin ng minamahal.
Marquis, may magnanakaw sa patio ng matandang ginang. Nahuli ng bantay ang magnanakaw. Palibutan doon. Huwag siyang hayaang makatakas sa kanlurang silid. Lola, kamusta kayo? Dumiretso ito sa aparador ko. Ginulo ang lahat. Sa gabi ng Palasyo Banquet, makalipas ang 3 araw, ang itinagong alak ng Dingyuan, Marquis, ilalabas sa likod na eskinita. Ipapasa sa mga mangangalakal mula sa ibang lupain. Ang sulat na ito ay detalyado. Nakasulat lahat ng oras, lugar at gagawin. Kung mahanap ang sulat na ito, kasama ang alak at pana sa bodega, mahihirapan ang Dingyuan Marquis na depensahan ang sarili. May gustong pumatay sa pamilya Lucino, Huayr? Ang pamilya Chen sa Palasyo Banquet makalipas ang 3 araw. Sa harap ng lahat ng opisyal, ilalabas ang sulat na ito. Matandang ginang, ngayong gabi may insidente. Hindi na dapat iwanan ang inyong patio. Dito na ako matutulog sa labas ngayong gabi. Hindi pa ako patay. Hindi dapat galawin ng mga tagalabas. Ang pundasyon ng pamilya, Lu Huayr, Qianqian. Ano ang gusto ninyong gawin? Gamitin ang plano ng kalaban. Kunin ang aking opisyal na damit para sa palasyo. Hanapin ang damit pang-akyat. Ang Palasyo Banquet makalipas ang 3 araw. Susuportahan ko ang apo kong asawa. Si Lu Huai, ang Dingyuan Marquis, inutusan ng asawang si Shen na siyasating ang katiwalian sa Jiangzhou. Pigilan ang epidemya, may nagawa para sa bayan. Mabuhay ang emperador. Ngayon, naghanda tayo ng piging. Una, para ipagdiwang ang tagumpay. Pangalawa, para kilalanin ang merito. Lu Huat at Shen Qian lumapit upang tumanggap ng gantimpala. Kamahalan, mayroon akong isang ulat. May nag-ulat ng hindi nagpapakilala. Ang Dingyuan Marquis ay nagpuslit ng alkohol sa labas ng hangganan. Nakikipagsabwatan sa mga Xiongnu. Nagpuslit ng alkohol. Nagpapahina sa pundasyon ng bansa. Pakikipagkanulo sa bansa. Krimeng hindi mapapatawad. Nakikiusap ako, kamahalan, na imbestigahan ito ng gusto. Ang ebidensya ay matibay. Mayroong mga saksi at pisikal na ebidensya. Ngayon, hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka. Nasaan ang ebidensya? Nag-aakusa ng walang ebidensya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kung hindi mo maipakita, ito ay maling akusasyon. Kamahalan, ako ay may pagkakaibigan kay Shen Qianqian. Alam ko ang kanyang pagkatao, ang epidemya sa Jiangzhou. Ilang buhay ang kanyang nailigtas sa sarili niyang mga kamay. Ang ganitong taong tapat at matapang, hindi dapat pahintulutan ang mga mapanirang puri na dumihan ang kanyang pangalan. Ji Chen, sinasabi ninyo na nakikipagkanulo ako sa dayuhan? Tanong ko lang, saang tribo ako nakikipag-ugnayan? Kailan ang delivery? May sinulid sa inyong uniforme. Hayaan ninyong tanggalin ko. Nakakainis kayo, mga manggugulo sa ospital. Hindi pa kita hawak. Nagkataon, mayroon din akong alkohol. Pakitingnan ng kamahalan. Limang taon na ang nakalipas inutusan ni Chen Wanqing ang ina ng alipin na palitan ng Chuanwu na inihanda ng imperial na ospital ng Beimu na kanyang sariling pinili. Ang Chuanwu at Beimu ay lason sa puso pagkatapos nagpadala si Chen Wanqing ng mga nakatakip ang mukha na pumasok sa bahay ng alipin sa gabi, bawat patalim ay nakamamatay. Iniwan ng aking ina ang kalahating reseta na ito. Pinatay ni Chen Wanqing ang aking buong pamilya na 5 tao para lamang sa kalahating papel na ito. Kamahalan. Ang Chuanwu kasama ang 2 gamot na ito lason. Hindi ito reseta medikal. Ito ay reseta para pumatay. Kuya Huay, noong umalis ang iyong ina, hinawakan pa niya ang aking kamay. Sinabi niya na si Wanqing ay mabuting babae. Ano sa tingin mo, Kuya Huay? Sa mga taong ito, inalagaan ba kita ng mabuti? Mahal na Marquis, ito ay sa harap ng emperador. Si Chen Wanqing ay lumason sa ginang na may titulong parangal at pinatay ang buong pamilya ng tapat na alipin.
Ang pamilya Chen ay nagplano ng paninirang puri ng pakikipagsabwatan sa kaaway, pinagsamang parusa sa lahat ng kasalanan. Si Chen Wanqing ay bibigyan ng lason na alak. Ang ama ni Chen ay pugutan ng ulo, ang iba pang babaeng sangkot sa pamilya Chen at ang mga bata ay ipapatapon sa lingnan. Nanalo ka ngunit wag isipin na natalo ako dahil mas magaling ka sa akin. Swerte ka lang. Sa nakaraang buhay, nanalo ka. Sa buhay na ito, ako naman ang mananalo. Ito ay patas. Tapos na. Si Lu Huai ay ginawang Duque Dingguo. Si Shen Qianqian ay ginawang prinsesa. Si Shen Yuan ay pumasok sa Imperial Academy. Opisyal na siyang mag-aaral doon. Ito ang kautusan. Magpasalamat kayo. Ako ay nag-ensayo sa mga nakaraang araw. Ngayon lang ako naging mas maliksi. Kung mag-aaral ka ng hindi tuloy-tuloy, hindi ako papayag. Lola, araw-araw kitang binabantayan. Kailan ba ako naging tamad? Ha ha ha, totoo iyan. Mas mabuti pa sa asawa mo. Noong bata pa si Huwei, pinagawa ko siya ng horse stance. Nagpanggap siyang sumasakit ang tiyan. Ah, Lola, napakamahal nito. Ibinibigay ko sa iyo, suotin mo. Edad ko na ito. Ang ipamana sa asawa ng apo ay nararapat. Tinatanggi mo pa? Tinatanggi mo pa? Ano ang itinatanggi mo? Ate, huwag kang gumalaw. Hayaan mo akong yakapin ka saglit. Anong nangyari? Wala! Si Qianqian ay naging prinsesa na. Simula ngayon, kapag nakita mo ako, kailangan ba akong yumuko muna sa iyo? Kung gayon, gawin mo nga. Salita lang, walang gawa. Mapapanaginipan mo lang iyan. Ngayon, pumunta ako para kumain sa handaan. Aling ulam ang pinakamahal? Aling Chang? Iyon ang kakainin ko. Ano ang gusto mong kainin, Binibining Zhao? Gagawa ako ng espesyal para sa iyo. Luma na iyan. Sobrang galing mo ngayon. Hindi Marquis, kundi Duke. Ang natitirang buhay ay mahaba. Hindi na babalik ang bagyo at niebe.